Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1771 hanggang 1780. Paano mo ako nahanap? Sa pagsubaybay at pagpoposisyon ng matanda kay Yu, 2 beses nagtagumpay si Yang Yian. Ito ay tulad ng sa parehong madilim na kapaligiran, si Yang ay may mga infrared na mata, at ikaw ay naging isang live na target. Masaya na ngayon si Yang, 2 magkasunod na hit ang naging matagumpay, hindi lamang paghihiganti ang nakolektang interes, sa pagkakataong ito ay kumita rin. Alam niya na kung magpapatuloy siya sa ganito, madali kang mahuli. Nasaan ang matandang lalaki? Pagkatapos lamang na magtagumpay, si Yang ay labis na nasasabik, napakasarap sa pakiramdam na mapahirapan ka hanggang mamatay. Sa pagkakataong ito tumakbo ka ng medyo malayo, ang kalaban ay nagdusa ng 2 beses, sa pagkakataong ito ay direktang nagtago ka ng 100 metro ang layo, at tumalikod ng 100 o 20 metro. Masayang paalala ni Yun Changxi. Sa oras na ito, para sa Master at Apprentice, oras na lang para hulihin ka na nagtatago sa dilim. Parehong matagumpay ang 2 shot, at ikaw ay malubhang nasugatan. Ngayon parang wala ng gulo. Okay, try to take him down this time, hehe, tumawa si Yang at dahan-daang pumunta sa kinaroroonan ni Yu. Hindi na siya mabilis sa pagkakataong ito. Nasugatan ka na, at ganap na nakabisado ng matanda ang kinaroroonan mo. Hindi siya makatakas, kaya mas mabuting maging ligtas. Ang mas mabilis na bilis ay makakagawa ng maraming ingay, upang hindi ka makatakas. Ikaw naman sa sandaling ito, talagang tinamaan siya ng malakas pagkatapos ng 2 suntok. Siya ay napaka-depressed sa oras na ito, at hindi malaman kung ano ang nangyayari. Malinaw, ang lahat ay nasa shadow state, at kung ikukumpara, ang invisibility magic power na nilinang niya ay ang pangunahing daan ng magic power method, na dapat ay mas advanced kaysa sa invisibility ni Yang Yiu sa tulong ng magic tools. Kung may advantage, dapat siya ikaw. Ngunit ngayon tila ang kanyang kinaroroonan ay tumpak na nakontrol ni Yang Yiu, na naging dahilan upang ikaw ay nanlumo hanggang sa punto ng pagsusuka ng dugo. Alam mo sa kanyang puso na kahit na hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ni Yang Yiu, ang kanyang kinaroroonan ay tiyak na kontrolado ng batang iyon, ngunit hindi niya malaman kung paano siya matunten. Ngunit may isang bagay na naintindihan mo, hindi niya ito kayang i-drag ng ganito, kung hindi, tiyak na mamamatay siya, hindi si Yang Yiu. Sa sandaling ito, nagtatago siya sa isang tumpok ng mga bato. Nilabanan niya ang kagustuhang samuka ng dugo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa mga bato sa paligid niya. Naging walang awa siya sa puso niya. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay pumunta lamang. Ang upuan na ito ay hindi nakaranas ng ganoong kalaking kawalan. Mayroon ka ng countermeasure sa kanyang isip, ngunit alam niya na ang kanyang countermeasure ay isang paraan upang patayin ang 1,000 mga kaaway at mawala ang 800 sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ito ang pinakaangkop na paraan para sa kanya. Ang kapangyarihan ng Wan Siyang magic ay hindi lamang invisibility, ngunit higit sa core ay ang 2 salitang Wan Siyang. Lubos kang nakatitiyak na kapag ginamit ang lihim na pamamaraang ito, ang pagiging invisibility ni Yang Yiu ay tiyak na magiging hindi epektibo, at totoo rin ito para sa kanyang sarili. Dahil ang kanyang invisibility ay nawala ng bentahe at nasa isang mapanganib na sitwasyon, nagpasyak ang lahat ay dapat na malantad. Sa pag-iisip sa kanyang puso, binigkas ni Huyo ang lihim na pamamaraan, at isang bakas ng daloy ng hangin ang lumabas mula sa nakapalibot na mga bato. Ang tumpok ng mga bato ay hindi malaki, ngunit ito rin ay 40 o 50 metro ang hanay, na sapat na para sa iyo. Binilisan niya ang takbo at handang sumabog anumang oras. Hindi siya naglakas loob na kaladkarin ito pababa, dahil alam niya na anumang oras ay maaaring dumating si Yang Yiu. Sa isang iglap, isang bakas ng daloy ng hangin ang lumabas mula sa mga bato sa lahat ng laki sa mga guho na 40 hanggang 50 metro. Ang iba ay hindi makita o maramdaman ng mga pagbabago sa mga batong ito, ngunit maaari mo. Alam niya na ito ang kakaiba at kagandahan ng Wan Siyang magic power. Ang ritmo ng induction ng lahat ng bagay sa universo. Ang hanay ng Wan Siyang magic power. Pinunasan mo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ngumiti, at sinabi sa sarili, halika, bata. Sa oras na ito, natural na hindi alam ni Yang Yian na napilitan kang pumatay ng 1,000 kalaban at manakit ng 800 kalaban. Naglagay siya ng bitag sa mga guho 100 metro ang layo at hinintay siyang dumating. Sa katunayan, natural na hindi niya alam ang plano ni iyo. Sinunod niya lang ang utos ng matanda at dahan-daang lumapit sa iyo, iniisip sa kanyang puso na hindi kita kayang patayin sa pagkakataong ito. 30 metro, 20 metro. Sa 10 metro, biglang sumalakay si Yang Yian. Tinukoy ng matanda ang kanyang posisyon, at bigla siyang hinampas ng palad may 10 metro ang layo, gamit ang lahat ng lakas ng kanyang katawan para umatake.
Sa simula, hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng batas, kundi ang sarili niyang purong mana. Dahil sabi ng matanda, ang kapangyarihan ng batas ay kapangyarihan ng langit at lupa. Kung gumalaw ka, matutuklasan ka ng kalaban. Ito ay sapat na upang gamitin ang iyong sariling mana sa pag-atake. Ang sitwasyong ito ay talagang isang sneak attack sa dilim. Kahit na ang kalaban ay isang nakakalat na immortal sa huling yugto ng ika-6 na revolusyon, hindi niya ito matiis. Boom! Isang tunog ang bumungad sa katahimikan. Ngumiti si Yang Yiyo at hinintay na muling tumunog ang sigaw ni Yu sa dilim. Ah! Tama na, sumigaw ka. Ngumiti si Yang. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang boses ng matanda ay nagbago at malakas na sinabi, ang brat ay hindi tama, may isang bagay na mali sa hangin sa paligid mo, umatras ng mabilis. Ngunit dito. Sa paglipas ng panahon, isang mahina at nakakatakot na boses ang tumunog, lahat ay batas, magtipon ng mga bato. Halos kasabay ng boses ng matanda ang mahina at masasamang boses. Naramdaman din ni Yang Yiyo na isang krisis ang umuusbong sa sandaling ito. Halatang huli na ang lahat para umatras sa sandaling ito, kaya bigla niyang isinaaktibo ang makukulay na puting robe ng walang pag-aalinlangan. Pakiramdam ang panganib sa sandaling ito, syempre, ang pagtatanggol ay ang pangunahing prioridad. Inaktibo niya ang makulay na damit para sa pagtatanggol ng walang pag-aalinlangan, kahit na sa panganib na malantad. Boom 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 boom. Sa sandaling ay activate niya ang 7 kulay na treasure clothes, ang kanyang figure ay lumabas mula sa invisibility at ganap na nalantad. Sa isang iglap, sa loob ng radius na 40 o 50 metro, tinamaan siya ng mga bato na may iba't ibang laki na may malakas na pagbabago-bago ng kapangyarihan. Sa sandaling ito, para siyang magnet, hinihigop at hinihila ang mga malalaking bato sa kanya. Bagamat mayroong pagtatanggol sa 7 kulay na damit na kayamanan, nang hindi mabilang na mga malalaking bato ang tumama sa kanya, hindi maganda ang pakiramdam ni Yang Yiyo. Napailing siya sa napakalaking panginginig ng boses at napanganga ang kanyang katawan. Sa puwang kung saan lumipad ang mga malalaking bato, nakita ni Yang Yiyo ang isang tao. Ito ang walang kamatayang kamukha mo ikaw. Kawawa naman ang itsura ng lalaking ito, bumagsak din ang dibdib, naiwan ang dugo sa gilid ng bibig, dumura pa rin ito, at bali ang isang kanang braso. Ngunit sumandal siya sa isang malaking bato, tinitigan ang sarili na may pulang mata. Ikaw inilantad din ang kanyang invisibility sa oras na ito. Naunawaan ni Yang Yiyo na ang taong ito, matapos mapagtanto na ang kanyang invisibility power ay nawala ng bentahe, naglunsad ng isang tiyak na lihim na paraan sa lahat ng paraan upang mapakilos ang mga batong ito upang salakayin siya. Sa paghusga mula sa sitwasyon, ito ay isang tipikal na paraan ng pagpatay ng 1,000 mga kaaway at pagkasugat ng 800 ng iyong sarili. Pero masasabing napaka-epektibo nitong pakulo niya. Mapait na ngumiti si Yang Yiyan sa kanyang puso, kung tutuusin, siya ay isang matandang halimaw na nagsanay sa hindi mabilang na taon, walang awa at mapagpasyang. Sa pagkakataong ito, nagbayad ka ng malaking halaga, ginalit mo ang sarili mo, at pinilit mong ilabas si Yang Yiyan sa dilim. Sabay na nabilad sa araw ang dalawa, naglalakad mula sa dilim patungo sa liwanag. Mukhang nasaktan ka, ngunit si Yang Yiyan, na nasa guho at natama ng malalaki at maliliit na bato sa isang iglap, maaari ba siyang malungkot pagkatapos ng suntok na ito? Natural, hindi mapakali si Yang Yiyan sa oras na ito. Matapos tumama ang mga durog na bato, kahit na sa pagtatanggol ng 7 kulay na damit na kayamanan, nagdusa ng kaunti si Yang Yiyan. Sa sandaling ay activate niya ang pagtatanggol ng mga damit na kayamanan, siya ay natama ng isang malaking bato, nagsuka ng dugo, at ang kanyang katawan ay nag-aalsa. Bagamat ang malaking bato sa likod ay naharang ng pagtatanggol ng 7 kulay na damit na kayamanan, nasugatan pa rin si Yang Yiyan. Ang marahas na bagyo ng mga bato ay lubhang hindi komportable, at ito ay lumipas sa isang iglap. Si Yang Yiyan ay halos ilibing sa mga bato. Huwala! Itinaas ni Yang Yiyan ang malaking bato sa kanyang katawan. Ubo-ubo-ubo. Marahas siyang umubo, at lumabas ang dugo sa gilid ng bibig niya. Kailangan niyang sabihin na niloko mo siya sa pagkakataong ito. Ang kanyang mga pinsala bago at pagkatapos ay talagang hindi komportable. Sa sandaling ito, nanginginig kang tumayo at tumingin kay Yang Yiyan. At si Yang Yiyan ay sumandal sa isang malaking bato at tumitig kay Yu. Nagkatinginan ang dalawa. Sinabi mo, mula nang magsimula akong magsanay ng Taoism, ikaw, Yang Yiyan, ang unang taong makakapagpilit sa akin sa ganoong punto. Ikaw at ako ay parehong hindi nakikita, at ang ating hininga ay pigil na pigil sa sukdulan. Sinasabi na ako ay hindi nakikita gamit ang mga mahiwagang kapangyarihan, at ikaw ay hindi nakikita sa tulong ng mga kasangkapan sa mahika. Kung gusto mong hanapin ang kabilang partido, kung saan mo ako unang nahanap, ngunit paano mo ako unang nahanap? Ikaw. Hindi siya tinawag na, upuan na ito, nang magsalita siya, ngunit gusto niya akong gamitin.
Sa kanyang mga mata, si Yang Yian ay kapantay niya, syempre, sa mga tuntunin ng lakas, at walang pagmamataas sa kanyang tono ng boses. Tila nakilala niya si Yang Yian bilang isang kalaban. Kasabay nito, tinanong mo rin ang pinakamalaking kuryusidad sa kanyang puso. Hindi niya talaga maisip kung paano natuklasan ni Yang Yiu ang kanyang kinaroroonan. Kabanata 1772 may kakayahan pa siya. Nang marinig ang tanong ni Yu, umubo at tumawa si Yang Yian. Ahem. Siyempre hindi niya sasabihin na nasa kanya ang presensya ng matanda. Pinunasan ng dugo sa sulok ng kanyang bibig, lumunok siya ng isang patak ng tubig ng buhay sa ilalim ng takip ng kanyang palad. Kailangan niyang gumaling mula sa kanyang mga sugat, na medyo malubha. Then he looked at Yu and grinned and said, "Haha, di ba invisibility lang? Hindi naman kasing ganda ng iniisip mo. Madali lang para sa akin na hanapin ka, pero sayang hindi kita pinatay." Walang binanggit si Yang Yian tungkol sa pagkakatuklas ng matanda sa kinaroroonan ni Yu. Sinabi ng matandang lalaki na ang Wan Siyang magic power ay talagang pambihira, ngunit kung gusto mong itago mula sa kanya, ang Supreme San Siyang Immortal, ikaw mismo ang dapat na Wan Siyang Immortal Emperor. Tungkol naman sa Cao, isa lamang siyang San Siyang Immortal sa huling bahagi ng ika-6 na pagliko, kaya hindi mahirap hanapin ang kanyang kinaroroonan. Siyempre, binayaran ni Yang Yian ang presyo ng isang subo ng lumang dugo para dito. Matapos marinig ang paliwanag ni Yang Yian, natural kang nagalit. Naniniwala siya na may ilang sekreto si Yang Yian, kung hindi, paano niya mahahanap ang kanyang bakas? Then you frowned and said, "Dahil hindi mo sinasabi, hindi ako magiging magalang. Kahit gaano ka pa kalakas ngayon, hindi mo kayang harapin ang 7 dakilang nakakalat na immortal, di ba?" Hehe. Sabi mo. Sa 7 dakilang nakakalat na immortal na lumakad na sa kanyang tabi, ibaba ang batang ito at hanapin ang kanyang kaluluwa. Siya ay may dakilang mahiwagang kapangyarihan. Ibahagi natin sila. Sa sandaling ito, naunawaan ng 7 dakilang nakakalat na immortal na ang mga mantsa ng dugo na lumabas sa manipis na hangin noon ay parehong mula kay Yang Yian at Yu. Ang ikinagulat nila ay, sa paghusga sa sitwasyon, ang dating invisible na tunggalian sa pagitan ni Yu at Yang Yian ay pantay-pantay, at pareho silang nasugatan. Ngunit ang puntong ito ay tila medyo may kinikilingan sa 7 dakilang nakakalat na immortal. Sino ka? Ano ang cultivation ni Yang Yian? Hindi ka panipaniwala na makakalaban ang dalawa hanggang sa tabla. Sila. Lahat ay nadama na sila ay nasa parehong antas ni Yang Yian. Walang ganap na pagkakaiba sa pagitan ng mga kaharian at antas sa mundo ng mga magsasaka. Ang malakas ay palaging iginagalang. Kung sino ang may mas malaking kamao ay ang hari. Kahit na si Yang Yian ay mukhang malubhang na sugatan sa sandaling ito, nakuha niya ang kanilang paggalang sa malakas. Ngunit kasabay nito, ang 7 dakilang nakakalat na immortal ay nakinig sa mga salita ninyo, at nagliwanag ang kanilang mga mata. Sa huling pagsusuri, nanag pa rin ang interes na ito. Kasama ang kanilang paglabas sa bundok, hindi ito ganap na mapanatili ang kabanalan at kawalang bisa ng kataas-taasang bundok. Natanggap nila ang mensahe mula sa nakababatang henerasyon upang maghayganti, at pumunta din upang makita ang mga banal na hayop at ibon sa paligid ni Yang Yian. Di ba may relasyon din ng interes? Hanggang ngayon, ang 10 dakilang nakakalat na immortal ng Supreme Mountain ay pinatay ni Yang Yian. Ngayon kahit na ikaw ay malubhang nasugatan, na kung saan ay upang talunin si Yang Yian. Hindi, para maging tumpak, hindi nagpatalo si Yang Yian, ngunit pareho siya at ikaw ay nasugatan. Masyadong nakakatakot ang batang ito. Ngunit kasabay nito, nakita rin ng ilang dakilang nakakalat na immortal na hindi na tinukso ng kakaibang paraan ni Yang Yian ang kanilang kasakiman. Kung ano ang sinabi mo sa sandaling ito ay eksaktong gusto nila. Ngayon, si Yang Yiu ay malubhang nasugatan. Kahit na siya ay laban sa langit, maaari pa rin niyang labanan ang pag-atake ng 7 nakakalat na immortal. Hanggat napatay si Yang Yiu, matatapos ang lahat, at makukuha nila ang gusto nila sa kanilang puso at makamit ang kanilang mga layunin. Bukod dito, pagkatapos ng labanang ito, alam ng lahat na hindi dapat itago si Yang Yiu. Ang pagpapanatili sa kanya ay magiging isang sakuna para sa kanila sa hinaharap. Lahat, iset up ang formation, at patayin ang maliit na diablo na ito. Ang batang ito ay may kakaibang paraan. Hindi natin kailangang alalahanin ang ating mukha. Gamitin ang malaking galaw at patayin siya ng direkta. Ibalik ang kataas-taasang bundok sa langit at magbigay ng paliwanag sa mga patay na junior na iyon. Sabi ng isa sa kanila sa malalim na boses. Tumanggaw naman ang 6 pa bilang pagsang-ayon. Ikaw naman sa sandaling ito, nanginginig ang kanyang katawan ngunit nakasandaw sa isang malaking bato, nakatingin kay Yang Yiu na may malamig na ngiti. Sa kanyang mga mata, si Yang Yiu ay patay na ngayon. Alam ng ilang nakakalat na immortal na si Yang Yiu, na nasugatan, ay hindi kayang iikot ang mundo. Ahem. Tumingin si Yang Yian at nakinig sa mga matandang immortal.
Nagdadahilan pa sila pagdating ng panahon. Malapit nang lumabas ang sombrero ng maliit na Diablo. Ngumisi siyang at sinabing, kayong mga matandang immortal, sa tingin ba ninyo ay maghihintay na lang akong mamatay pagkatapos na masugitan? Hindi ba ninyo ako kayang patayin? Hehe. Ahem. Gusto kong makita ngayon kung paano ninyo ako mapapatay ng mga matandang immortal. Si Yang Yian ay umubo at nagmura. Talagang nasugatan siya, ngunit hindi sa puntong hindi na siya makalaban. Kaya lang hindi niya kakayanin ang mga pag-atake ng 7 nakakalat na immortal ng sabay-sabay. Pero hahayaan na lang ba niyang katayin siya ng 7 nakakalat na immortal? Paano ito magiging posible? Bagamat sinabi ng matanda na hindi siya gagawa ng aksyon, pagdating sa tunay na sandali ng buhay at kamatayan, naniniwala si Yang Yian na hindi ito papansinin ng kanyang matanda. Ngunit sa kabilang banda, kahit na makakilos ang matanda, ayaw ni Yang Yian na kumilos siya sa pagkakataong ito. Dahil sa simula pa lang, ipinahiram na ng matanda ang kanyang kaluluwa ng kapangyarihan sa kanyang sarili. Matapos ang patuloy na pakikipaglaban, kahit na malakas ang espiritual na kapangyarihan ng matanda, ito ay natupok ng marami. Kung sasalakayin muli ng matanda at pinatulog siya, hindi siya papatayin sa ilang segundo. Ito ang Supreme Mountain, ang Daos na templo ng matandang lalaki. Pumunta kami dito upang ibalik ang walang kamatayang katawan ng matanda. Hindi namin hahayaang makatulog muli ang matanda sa may pintuan. Bukod, bilang karagdagan sa dagat ng kamalayan ng matandang si Yang Yian. Mayroon ding itim na lotus. Kaya lang, overcreated ang Black Lotus nang makuha nito ang pinagmulan ng tubig, at pumasok din ito sa state of self-protection tulad ng matanda. Hindi pa nagigising ang Black Lotus. Gayunpaman, pagkaraan ng daan-daang taon, naisip ni Yang Yian na kahit na hindi nagising ang Black Lotus, halos gumaling na ito. Siya at ang Black Lotus ay may iisang interes. Kung siya ay namatay, ang Black Lotus ay walang lugar na matutuluyan, kaya naniwala si Yang Yian na sa kritikal na sandali, ang Black Lotus ay maaaring lumabas upang protektahan siya. Siyempre, haka-haka lang ito ni Yang Yian. Hindi niya alam kung kayang gumising ng Black Lotus sa totoong kritikal na sandali. Ngunit anuman ang mangyari, umaasa si Yang Yian na magising ang Black Lotus, dahil maraming uncertainties dito. Alam niya na sa kataas-taasang bundok, mayroong 3 dakilang ninuno ng nakakalat na mga immortal sa itaas ng mga nakakalat na immortal ng mga sektang ito. Ngayon ang 10 huli na 6 na turn na nakakalat na immortal ay pinilit siya sa puntong ito. May isip na kung lilito ang tinatawag na nagkalat na immortal na mga ninuno, tiyak na matatalo siya. Tungkol naman sa ang matanda, alam ni Yang Yian na ang layunin ng pagpunta dito sa pagkakataong ito ay upang muling ihagis ang walang kamatayang katawan para sa matanda. Para sa araw na ito, alam niya kung gaano katagal naghintay ang matanda. Para sa araw na ito, alam niyang nag-aalala sa kanya ang matanda. Mula sa oras na ginabayan niya siya sa pagsasanay, pinasok niya ang mundo ng paglilinang para sa araw na ito. Sa daan, hindi lamang siya nakaranas ng maraming pagsubok sa buhay at kamatayan, ngunit pinapunasan din ng matanda ang kanyang asno ng hindi mabilang na beses sa kanyang landas patungo sa paglaki. Sa katunayan, siya mismo ay hindi matindaan kung ilang beses. Ngunit alam ni Yang Yian na sa tuwing kikilos ang matanda, isinasapanganib niya ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang sarili at protektahan ang kanyang sarili mula sa hangin at ulan. Kung wala ang matanda, hindi niya alam kung ilang beses na siyang namatay. Bagamat maaaring magising ang matanda sa tuwing mahimbing siyang nakatulog, alam ni Yang Yian na ang matanda ay nasa panganib ang kanyang buhay sa bawat pagkakataon. Dahil alam niya na para sa isang magsasaka, ang tunay na ubod at pundasyon ay ang kaluluwa. At ipinaglalaban ng matanda ang sarili niyang kaluluwa. Kapag ang isang cultivator ay nagsagawa ng Taoismo, kung ang kanyang pisikal na katawan ay nawala, maaari niyang sakupin ang isa pang katawan at muling ipanganak, o kahit na muling magkatawang tao sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng mahika upang maipanganak muli, o maaari niyang matuno ang kanyang katawan at maging isang nakakalat na immortal. Ang pisikal na katawan ay maaaring iwanan kung ang mga kondisyon ay pinahihintulutan, ngunit ang kaluluwa ay hindi magagawa. Sa sandaling mawala ang kaluluwa, ito ay tunay na kamatayan. Ang alam lang ni Yang Yian ay sa tuwing pinuprotektahan siya ng matanda mula sa hangin at ulan, inilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay. Kung hindi dahil sa pagiging espesyal ng Chen Kun Pot, naniniwala si Yang Yian na ang natitirang kaluluwa ng matanda ay mawawala na sana kapag pinuprotektahan niya ito mula sa hangin at ulan. Sa pagsasalita nito, tinanggap siya ng matanda bilang isang disipulo upang mabawi niya ang kanyang immortal na katawan, ngunit nang paulit-ulit niyang protektahan siya mula sa hangin at ulan, alam ni Yang Yian na itinataya ng matanda ang kanyang buhay, gamit ang kanyang natitirang kaluluwa upang protektahan ang kanyang walang kwentang disipulo mula sa hangin at ulan. Sa katunayan, alam ni Yang Yian na kung gusto lang ng matanda na ibalik siya sa mundo ng paglilinang at pumunta sa Supreme Mountain Dojo upang ibalik ang kanyang immortal na katawan para sa taong ito, hindi na kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay ng paulit-ulit.
Sa karamihan, ibibigay niya ang isang mahirap na disipulo tulad ni Yang Yian at maghahanap ng isa pa. Naniniwala si Yang Yian na kapag pinuprotektahan ng Chen Kunpot ang kaluluwa ng matanda, kahit na mamatay ang kanyang disipulo, hindi mawawala ang kanyang kaluluwa sa Chen Kunpot. Ngunit hindi iyon ginawa ng matanda. Bagamat sa tuwing lulendag ang matanda para linisin ang kanyang kalat ay magmumura siya at sasabihing wala nang susunod, at laging sinasabi na hindi nakikilos ang amo sa pagkakataong ito, ngunit sa tuwing totoo ang krisis, kumikilos pa rin siya. Ang damdamin sa pagitan ng dalawang master at apprentice ay hindi kailanman nasabi, ngunit alam ni Yang Yiu ang lahat. Kaya sa pagkakataong ito, nanumpa si Yang Yiu sa kanyang puso na hinding-hindi niya hahayaang makipagsapalaran ang matanda. Pinuprotektahan siya ng master at apprentice hanggang ngayon, at oras na para sa kanya, ang apprentice, na gumawa ng isang bagay para sa master. Ayaw ni Yang Yiu na umakyat sa tuktok ng Supreme Mountain. Sa huli, para maprotektahan ang sarili, nakatulog ng mahimbing ang matanda habang nire-recast niya ang kanyang walang kamatayang katawan. Nakaharap sa 7 nakakalat na immortal, ngumiti si Yang Yiu, mayroon pa siyang paraan upang mabuhay. Kabanata 1773, magkasamang pag-atake ng 7 dakilang immortal. Napakalinaw ng layunin ni Yang Yiu, ang muling labanan at pilitin ang Black Lotus na magising. Siyempre, hindi niya alam kung gagana ito, ngunit kailangan niyang subukan ito. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, muling lumitaw ang Donghuang Bell, ang Gate of Nether City, at ang Star of Life statue. Sa pagkakataong ito ay hindi niya hinikayat ang Dharma Body na lumabas, dahil ang Dharma Body ay kumonsumo ng labis na espiritual na kapangyarihan. Ayon sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang puwersahang paghimok sa Dharma Body na lumabas ay hindi magtatagal. Sa halip na sayangin ang espiritual na kapangyarihan, mas mabuting pag-concentrate ito at gamitin ang kataas-taasang banal na kapangyarihan ng ilang beses. Ginamit din niya ang ikalimang antas ng Thunder Supreme Divine Power 2 o 3 beses. Hindi ako naniniwala na ang mga matatandang ito ay hindi natatakot. Siyempre, hindi maganda ang sitwasyon ng kanyang katawan ngayon, pero para mapilitan si Black Lotus na magising, nakipagsapalaran din siya. Sa panganib, ang Black Lotus, ang pagkakaroon na naninirahan sa kanyang dagat ng kamalayan, ay dapat ang unang maging alerto. Si Yang Yiu ay sumusugal din. Nang makita ng 7 immortal na si Yang Yiu ay muling nagpakita ng parehong mahiwagang kapangyarihan, lahat sila ay natigilan at tumigil sa paglapit kay Yang Yiu. Sa oras na ito, si Yu, na nagpapagaling mula sa malayo, ay nagsabi sa isang malalim na boses, ano pa ang hinihintay mo? Binayaran ko ang halaga ng magkabilang panig na nasugatan, at nabalian ako ng braso at malubhang nasugatan ang bata. Siya ay nasa dulo na ng kanyang lakas. Kayo, ang 7 immortal, ay nag-aalangan at nagpapaliban pa rin. Gusto mo bang maghintay para gumaling si Yang Yiu? Umalangaw-ngaw sa buong venue ang harsh mong boses, at hindi naiwasang mamula ang 7 immortal nang marinig nila iyon. Tunay, lumaban ka ng mag-isa noon, at hindi sila tumulong. Ngayon binayaran mo ang presyo at nasaktan si Yang Yiu. Sa oras na ito, ang pagsasamantala sa kanyang karamdaman para patayin siya ang pinakamagandang resulta. Kung ito ay talagang tulad ng sinabi mo, ang paghihintay hanggang sa gumaling si Yang Yiu, iyon ay magiging isang malaking problema. Sa huling pagsusuri, sila ay nabuhay ng napakatagal, labis na pinahahalagahan ang kanilang mga buhay, at nabuo ang ugali na hindi madaling makipagsapalaran. Ngunit ngayon ang 7 tao ay nagkatinginan at alam na ikaw ay tama. Ito talaga ang pinakamagandang pagkakataon para harapin si Yang Yian, at tila talagang pinanghahawakan ni Yang Yian. Kung ito ang kaso, matatakot silang harapin ang isang junior na tulad ni Yang Yian, at magiging isang malaking biro kung ito ay lumabas. Lahat, patayin siya. Ang isa sa kanila ay kumikinang na may maliwanag na halo habang nagsasalita, at humakbang pasulong at dumiretso kay Yang Yian. Ang iba pang 6 na tao ay sabay-sabay ding kumilos, pinalibutan si Yang Yian at pinadala siya, bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng napakalakas na aura. Ang 7 matandang immortal na ito ay hindi nagdusa ng anumang pinsala. Sa ilang sandali, naramdaman ni Yang Yian ang matinding pressure sa pamamagitan lamang ng pakiramdam ng malakas na aura ng 7 tao. Sa sandaling ito, ikaw, na nagpapagaling sa malayo, ay nakahinga ng maluwag nang makita niya ang 7 nakakalat na immortal na sa wakas ay sumalakay ng magkasama. Siya lang at si Yang Yian ang pinakamalapit, at naiintindihan niya ang kakilakilabot ng batang ito na si Yang Yian, at hindi niya magagamit ang sentido komun para pag-usapan ito. Ang 7 nakakalat na immortal ay nagsanib puwersa sa pag-atake, at sa ilalim ng ganap na kapangyarihan, ito ang pinakaligtas na sugpuin at patayin si Yang Yian. Sa totoo lang, nagsisisi ka na siya lang ang nakaharap kay Yang Yiu. Ito, naging dahilan para matamaan siya ng husto. Siyempre, hindi niya alam hanggang sa lumaban siya. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Yang Yiu at nagbayad siya ng mabigat na halaga.
Kung magkasama silang lumaban sa simula, maaaring napatay na si Yang Yio. Sa kasamaang palad, walang panghihinayang gamot sa mundo. Ngayon ay napapanood na lamang niya ang 7 dakilang immortal na magkasamang pinapatay si Yang Yio. Gayunpaman, sa kaibuturan ng iyong puso, mayroong isang ideya na kahit siya ay nakakahanap ng katawa-tawa. Ibig sabihin, nararamdaman niya na kahit magkasamang lumaban ang 7 dakilang immortal laban sa malubhang na sugatan na si Yang Yio, hindi sila makakakuha ng anumang kalamangan. Nang dumating ang ideyang ito, ikaw mismo ay hindi naniwala. Isang katotohanan na si Yang Yio ay nasugatan sa oras na ito, at tiyak na hindi siya ang magiging kalaban na maaaring supilan ng 7 dakilang immortal. Naaaliw lamang siya sa kanyang puso, umaasang nag-o-overthink siya. Itinuon mo ang kanyang mga mata sa field, nakatitig sa 7 dakilang immortal at Yang Yio. Nag-aalala siya kung hindi niya titigan ang mga ito. Sa oras na ito, ang 7 immortal ay galit na galit at sama-samang sumalakay, na bumubuo ng isang pormasayon upang palibutan si Yang Yian. Bawat isa sa kanila ay parang may kaharap na malaking kalaban. Sa kabilang banda, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at may masamang ngiti sa kanyang mga labi, na mukhang ganap na naiiba sa mga ekspresyon ng 7 immortal na humarap sa isang malaking kaaway. Nang makita ang tagpong ito, mapait kang ngumiti. 10 sa 10 immortal mula sa Supreme Mountain ang umalis sa bundok, at 2 ang napatay ni Yang Yian. Siya ay malubhang nasugatan, at ang natitirang 7 ay nanginginig kahit na sila ay magkaisa. Ito ay talagang katawa-tawa. Kung kumalat ang balita ng mga pangyayari ngayon, alam mo na mamatay man si Yang Yian o hindi, ang pangalan ni Yang Yian ay tiyak na tatatak sa bawat sulok ng isla ng walang kamatayan at maging sa mundo ng paglilinang. At ang 10 immortal ay magiging isang biro. Bakit? Dahil sila ang 10 immortal mula sa Supreme Mountain, mayroon silang magandang reputasyon, at sila ang mga master ng huling ika-6 na pagbabago. At paano naman si Yang Yian? Ang batang ito ay isang cultivator lamang mula sa Ascension Realm ng Cultivation Realm, at ang realm lamang ay isang buong 2 realm ang pagitan. Anuman ang kanilang katayuan o lakas, kung ikukumpara kay Yang Yio, sa mata ng mga tagalabas, sinuman sa kanila ay may kakayahang patayin si Yang Yio sa ilang segundo. Ngunit ano ang katotohanan? Sa katunayan, mayroon silang 10 dakilang immortal na haharap kay Yang Yian, ngunit pinilit sila ni Yang Yian hanggang sa puntong sila ay nasa kalagayan ng kahihiyan. Kaya't manalo man sila o matalo sa labanan ngayon, mawawalan sila ng mukha, habang si Yang Yian ay magiging sikat sa buong mundo ng cultivation. Ito ay simpleng malungkot. Sabay-sabay na umatake ang 7 dakilang immortal sa field, gamit ang mga magic tool at mahiwagang kapangyarihan, at iba pa. At inatake nila si Yang Yian sa isang iglap. Napakalakas ng momentum kaya nasira ang hangin, at gusto nilang patayin si Yang Yian. Bilang tugon, ginamit ni Yang Yian ang kanyang buong depensa sa katawan sa sukdulan. Seryoso rin ang mga mata niya. Sa pagharap sa 7 immortal na sama-samang umaatake, alam niyang napahamak na siya. Siyempre, kung malakas ang kanyang pag-atake, maaari niyang ikalat at matuno ang karamihan sa mga pag-atake. Siya ay tumingin relaxed sa ibabaw, ngunit sa katunayan, siya ay lubhang seryoso sa kanyang puso. Siya ay umungal, nasusunog na puot sa langit. Thunder Supreme, Draw Thunder, Kill. Isinaaktibo niya ang ika-4 at ika-5 mahiwagang kapangyarihan ng 12 kataas-taasang kapangyarihang mahiwagang sa isang hininga. Karaniwan, magiging mahirap para sa kanya na gamitin ang 2 dakilang mahiwagang kapangyarihan ng sabay-sabay, ngunit sa pagharap sa 7 nakakalat na immortal na sabay na umaatake sa kanya, hindi siya nang ahas na maging pabaya at kailangan niyang gawin iyon. Alam niyang na kung hindi niya iwaksi ang kalahati ng sabay-sabay na pag-atake ng 7 nakakalat na immortal sa pag-ataking ito, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataong madala ang buong lakas ng 7 tao. Kaya't kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pilit na ginamit ang 2 dakilang mahiwagang kapangyarihan ng sabay-sabay, iniisip na siya ay kukuha ng maraming pag-atake hanggat kaya niya mula sa 7 nakakalat na immortal. Matapos mailabas ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan sa isang iglap, ang apoy sa katawan ni Yang Yian ay nagngangalit, at kumalat kasama siya bilang sentro. Ang ika-4 na antas ng Burning Heaven, Supreme Burning Heaven's Fury ay kamangha-mangha din sa kabagsikan nito. Naglakas loob siyang sabihin na sa single-on-single na sitwasyong ito, tiyak na hindi maglalakas loob na hawakan ng mga nagkalat na immortal ang mga mahiwagang apoy na pinakawalan niya. Sa parehong oras, umalangaw-ngaw ang kulog sa kalangitan, boom, crack. Isang balde na kidlat ang bumaba mula sa langit ng kataas-taasang bundok. Ang kapangyarihan ng 2 pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng apoy at kulog ay nabuo sa isang iglap. Ang kidlat ay direktang tumama kay Yang Yian, sumabog sa isang iglap, kumalat sa kanya bilang sentro, halos sumanib sa apoy at kumalat. Sa sumunod na sandali, bumangga ito sa magkasanib na pag-atake ng 7 nakakalat na immortal. Boom! Bitik, basag, basag.
Dumagundong ang kidlat at kulog, nakakabingi. Ang dalawang makapangyarihang kataas-taasang mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yian, at ang pinagsamang kapangyarihan ng pitong nakakalat na immortal ay sumambulat, tulad ng dalawang ilog na nagbanggaan. Ngunit pagkatapos ng lahat, si Yang Yian ay nag-iisa laban sa pitong tao, at sila ay pitong makapangyarihang late-stage 6th turn na nakakalat na mga immortal. Ang mahiwagang pag-atake ni Yang ay sa huli ay walang katumbas sa magkasanib na pag-atake ng pitong nakakalat na immortal. Ang malakas na puwersa ng pitong nakakalat na immortal ay nabawi ng karamihan sa mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yian. Pagkatapos noon, ang kanyang apoy at lakas ng kulog ay nawala, at ang natitirang isang katlo ng kapangyarihan ng pitong nakakalat na immortal na pinagsama-sama ay naging isang malaking airflow at tumama kay Yang Yian ng husto. Nakita ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng pitong immortal na lumalapit sa kanya, kaya't kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinaandar ang kapangyarihan ng pinagmumulan ng tubig sa kanyang katawan. Nagniningning ang buong katawan niya sa asol na liwanag. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban at pagtatanggol. Ito ang kanyang huling linya ng depensa. Alam na alam niya ang sarili niyang sitwasyon. Ang kanyang sariling depensa at ang pagtatanggol sa pitong kulay na damit na kayamanan lamang ay hindi sapat upang mapaglabanan ang kapangyarihan ng pitong immortal. Dahil nasaktan mo siya ng malubha noon. Bilang karagdagan, gumamit siya ng dalawang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan sa isang hininga, kaya kahit na ang depensa ay nangangailangan ng lakas. Boom! Puff! Siya. Hindi pa rin nakatiis pagkatapos ng lahat. Isinaaktibo niya ang kapangyarihan ng pinagmumulan ng tubig ngunit hindi niya mapigilan ang kapangyarihan ng pitong immortal. Masyadong malakas ang pinagsamang kapangyarihan ng pito. Sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay parang saranggola na may putol na tali, dumura ng dugo at lumipad palabas. Chapter 1774 na mapapatay talaga kita sa pamamagitan ng pagbunot ng buhok. Bang! Ang katawan ni Yang Yian ay bumagsak ng husto sa lupa, na nabasag ang isang malaking butas sa lupa. Ang pinagsamang pag-atake ng pitong immortal ay lampas sa kanyang imahinasyon. Siyempre, labis na nadismaya si Yang Yian sa oras na ito. Nadismaya siya nang hindi nagising si He Lian. Siya ay kalahating patay, at walang paggalaw sa dagat ng kamalayan. Bagamat nabigo, si Yang Yian ay walang sama ng loob kay He Lian sa kanyang puso, dahil alam niya na ang huling pinsala ni He Lian ay maaaring mas seryoso kaysa sa kanyang inaakala, kung hindi ay nagising siya sa kritikal na sandaling ito. Ahem! Bumangon si Yang Yian nang walang anumang imahe at umupo sa lupa, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig mula sa loob palabas. Ang pinagsamang kapangyarihan ng pitong nakakalat na immortal ay mas makapangyarihan kaysa kay Zhang Xiao, at talagang hindi siya ang kanilang kalaban. Nakayanan niya ang karamihan sa kanilang mga pag-atake at nakaya niyang umupo ngayon, lahat salamat sa kapangyarihan ng pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan, ang Donghuang Bell at ang pitong kulay na damit na kayamanan, at ang malakas na depensa ng kanyang pisikal na katawan, at syempre ang epekto ng pag-inom ng isang patak ng tubig ng buhay, kung hindi ay mahihirapan siyang umupo sa sandaling ito. Bitawan mo ang platform ng espiritu, ikaw maliit na brat. Ito ang mga salita ng matanda na umalangaw sa kanyang isipan. Matapos marinig ito, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, hindi ka kailangan ng matanda. Kung ikaw ang apprentice mo, hindi ka ba magkakaroon ng paraan para harapin ang mga bastard na ito? Hehe, ipatawag ko ang dragon, haha. Nakangiting sabi ni Yang Yiyo, ngunit ang kanyang saloobin ay napakatatag, hindi hinahayaan ang matanda na makialam. Kasabay nito ang init ng kanyang puso. Ang matanda ay katulad ng dati. Sa simula, sinabi niyang hindi siya gagawa ng aksyon, ngunit sa pinakamahirap na sandali, handa pa rin siyang tulungan siya. Kaya naman iginiit ni Yang Yiyo na hindi niya maaaring hayaang kumilos ang matanda sa pagkakataong ito. Ngayong nakarating na siya sa kataas-taasang bundok, narito siya upang muling ihagis ang walang kamatayang katawan para sa matanda, at hindi na niya maaaring hayaang makatulog muli ang matanda. Bukod dito, alam ni Yang Yiyo na mula noong nagkita ang matanda at ang soul clone ng kanyang amo sa Nine-Tailed Immortal Mansion ng asawa ng kanyang amo na si Chanji noong nakaraang pagkakataon, maaaring may natutunan siya tungkol sa kanyang mga babae o sa mga puwersang kaanib ng matanda pagkatapos niyang magkaroon ng problema at mawala. Ang nangyaring mali sa mundo ng mga engkanto ay naging sanhi ng pagkabalisa ng matanda mula noong Nine-Tailed Immortal Mansion. Siya at ang kanyang matanda ay parehong emosyonal na tao. Kung siya iyon, kung may problema man siya sa mga kamag-anak at kaibigan niya, tiyak na sabik siya. Inilagay ang sarili sa kanyang mga sapatos, ang matanda ay tiyak na balisa. Ngunit ngayon ang estado ng matanda ay ang kanyang kaluluwa ay nasa palayok pa rin ng Chen-kun, at walang immortal na katawan. Sa ganitong sitwasyon, wala siyang magagawa sa gusto niya. Maaari lang siyang mag-alala. At ngayon, dinala niya ang matanda sa kataas-taasang bundok. Ito ang dojo ng matanda sa Sanxian Island. Ayon sa matanda, nag-iwan siya ng kayamanan dito na maaaring muling buuin ang kanyang walang kamatayang katawan.
Ito ay nasa Supreme Palace sa tuktok ng Supreme Mountain. Nang makitang isang hakbang na lang siya, naisip ni Yang Yiu sa kanyang puso na kahit na matuyo siya ngayon, dapat niyang tuparin ang hiling ng matanda. Pinrotektahan siya ng matanda mula sa simula ng paglilinang hanggang ngayon, nang marating niya ang rurok ng larangan ng paglilinang. Pinuprotektahan niya ito hanggang sa paglaki nito. Ngayon na ang panahon para sa kanya, ang disipulo, na gumawa ng isang bagay para sa guro. Ang master at ang kilala ng apprentice ang pagkatao ng isa't isa. Naiintindihan din ni Yun Changxi ang kanyang apprentice. Kung determinado siyang gumawa ng isang bagay, hindi siya maa-address ng 10 baka. Kaya wala siyang masyadong sinabi. At mula sa kanyang pag-unawa kay Yang Yiu, ang batang ito ay talagang napakakitid ng pag-iisip at isang master na hindi magdaranas ng mga pagkalugi. Dahil hindi siya pinahihintulutan ni Yang Yiu, bilang isang master, na makialam, kung gayon hindi siya makikialam. Nang matapos ni Yang Yiu at nang matanda ang kanilang pag-uusap sa kanilang mga puso, pinaikit nila ang kanilang mga mata at tumingin sa 7 sansiya na maingat na naglalakad patungo sa kanya, at hindi napigil ang matawa. Hahaha. 7 matandang immortal, tao lang ako sa Ascension Realm. Ikaw ay isang late 6th turn immortal, bakit ka kinakabahan? Umupo si Yang Yian sa lupa at pinagtawanan ng 7 immortal na walang anumang imahe. Matapos marinig ang walang pigil na pagtawa ni Yang, ang 7 immortal ay napaawang ang kanilang mga bibig at mukhang napakasama ng loob. Ito. Totoo na ikaw ay isang cultivator sa Ascension Realm, ngunit ikaw ay tiyak na isang natatanging Ascension Realm. Maaari bang patayin ng isang ordinaryong Ascension Realm ang isang late 6th turn immortal? Kaya mo bang labanan ang multo, ang pinuno ng ating 10 dakilang immortal, at pilitin siyang lumaban at matalo? Maaari ba kaming, ang 7 immortal, magsanib puwersa para harapin ka? Bakit nanginginig ka pa rin sa takot? Gayunpaman, ang 7 immortal ay maingat sa sandaling ito, ngunit hindi kasing nerbiyos sa simula. Dahil si Yang Yian ay nasugatan na ngayon at mukhang napakahiyang. Nakaupo siya sa lupa ng walang anumang imahe, at tila nahihirapan siyang bumangon. Ang 7 immortal ay pawang mga matandang multo na nagsanay sa loob ng libu-libong taon. Napakatalino nila. Kahit na mukhang nahihiya si Yang Yian sa sandaling iyon, maingat pa rin silang 7. Sila. Inatake ng hakbang-hakbang. Nang mahigit 10 metro ang layo nila kay Yang Yian, huminto ang 7 immortal at inipon ang kanilang kapangyarihan sa mahika sa kanilang mga kamay, handang patayin ng direkta si Yang Yian. Ngunit sa oras na ito, nakita ng 7 na nagtaas ng kamay si Yang Yian. Walang kamalay-malay, ang 7 sa kanila ay umatras ng 12 ng metro sa parehong oras, na pinapanatili ang isang tiyak na distansya mula kay Yang Yian. Para silang mga takot na unggoy. Kapag kaharap ang isang matanda at mahinang tigre o isang namamatay na tigre, nanginginig sila sa kanilang mga puso kahit kumurap ang tigre. Walang paraan. Maraming pakulo si Yang Yian, lalo na kapag nakontrol niya ang kulog, na isang bagay na kinatatakutan ng mga immortal mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Walang nang ahas na makipagsapalaran. Paano kung makapag-trigger pa rin si Yang Yian ng kulog? Isipin ang nakakatakot na kulog. Bagamat ang iba ay maaaring labanan ito sa kanilang pinagsamang pagsisikap, paano kung ang batang ito ay nandaya at may iba pang mga panlilinlang? Mas mabuting huwag makipagsapalaran. Anyway, mukhang nasa dulo na ng lakas niya si Yang Yiu. Hindi na kailangang makipagsapalaran. Maghintay lamang at tingnan ang kanyang sitwasyon, at humanap ng pagkakataon na ibaba siya. Sa oras na ito, si Yang Yiu ay nasa kanilang paligid pa rin, at hindi siya makakatakas. Ha. Duwag na matandang bastard, nagbunot lang ako ng buhok, at ganito na ang takot mo. Wow haha. Natawa si Yang sa walang prinsipyong kilos ng 7 nakakalat na immortal. Nilagay niya ang kamay niya sa likod ng tenga niya. Sa susunod na sandali, may gintong buhok sa kanyang kamay. Ang 7 nakakalat na immortal ay labis na nagalit kay Yang Yiu kaya nanginginig sila sa lahat. Sabay silang namula, at sa totoo lang naramdaman nilang masyado silang maingat. Nang makita ninyo ito mula sa malayo, galit na galit siya na puno ng itim na linya ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nagalit kay Yang Yiu, kundi sa kanyang 7 kasamang parang baboy. Malinaw na pinalibutan ng 7 master ang isang lumpo na malubhang na sugatan, ngunit paulit-ulit silang natakot nang may humila ng buhok gamit ang kanyang kamay. Kahihiyan. Ito. Nakakahiya talaga. Ano pa ang hinihintay mo? Maghintay hanggang sa maantala ng batang iyon ang oras para makabawi, at pagkatapos ay papatayin ko kayong lahat. Ikaw, ay nagalit sa pagpatay na layunin. Sa oras na ito, nagkatinginan ang 7 immortal, namumula ang kanilang mga mukha. Nakaramdam sila ng matinding insulto. Naghahanap ka ng kamatayan, naglakas loob kang asarin kami, patayin. Galit na galit ang isa sa mga immortal. Haha, paano kung tinukso ka ng matandang immortal?
Kung may lakas ka ng loob, bumangon ka at mamatay, ngumisi si Yang, at ang kanyang mukha ay ganap na naiiba sa malungkot na mukha ng pitong immortal. Naka-relax ang itsura niya. Nakita ng pitong immortal na susugod pasulong ang ekspresyon ni Yang Yian nang, dumating ka upang labanan ako, at nagulat sila at hindi sigurado. Mukhang may pagkana ang batang ito. Munting magnanakaw, huwag kang masyadong mayabang, sa tingin mo ba ay makakapagligtas sa iyo ang pagbunot ng buhok, abat biro, mamamatay kang bata ngayon. Sabi ng isa pang immortal. Gagamit tayo ng magic weapons, hindi na kailangang lumapit para direktang bombahin ang batang ito hanggang mamatay. Iminungkahi ng ikatlong immortal. Ang galing. Sumunod naman ang iba at tumayo ng 20 metro ang layo, na sapat na para patayin si Yang Yiyo. Sa oras na ito, tumawa si Yang at tinitigan ang pitong immortal at sinabing, kayong mga matandang immortal, tama talaga kayo. Mapapatay ko talaga kayo sa pagbunot ng buhok sa inyo, haha. Habang tumatawa, hinikayat ni Yang Yiyo ang kanyang tunay na enerhiya sa isang gintong buhok sa kanyang kamay. Pagkatapos ang gininto ang buhok sa kanyang kamay ay sumambulat sa gininto ang liwanag. Sa sandaling ito, ang pitong immortal ay tumingin sa kanya at hindi inaasahan na ang buhok ng bata ay naglalabas ng gintong liwanag. Dapat may mali. Ang mahaba niyang buhok ay puro puti, bakit may maiksi siyang gininto ang buhok? Ito ay dapat na isang trick. Nagkatinginan ang pitong immortal. Seselekay na sana sila, ngunit nang makita nila ang gininto ang liwanag sa buhok ni Yang Yiyo, huminto sila at naghanda para sa pagtatanggol. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang liwanag sa buhok ni Yang Yiyo at walang nangyari. Akala ko may mga tricks si Yang Yiyo pero hindi ko inaasahan. Nang muli siyang tumingin kay Yang Yiyo, nakita niya si Yang Yiyo na nakatingala sa langit, nataranta sa sarili, anong nangyayari? Umalis na kaya ang unggoy na may 6 na tainga? Hindi. Ayon sa eksena ng hitsura ng unggoy noong nakaraan, lilipad ito mula sa langit, ngunit sa pagkakataong ito ay walang paggalaw. Medyo natarante si Yang Yiyo. Ang dahilan kung bakit siya naging kalmado hanggang ngayon ay ang buhok ng unggoy na bigay ng unggoy na may 6 na tainga sa likod ng kanyang mga tenga. Ipinatawag niya ang unggoy, ngunit ngayon ay kalahating araw na, at walang paggalaw. Sobrang sama ng loob ni Yang. Nabigo ako ng patay na unggoy. Kabanata 1775 maaari ka bang makatakas? Isinaaktibo niya ang isang gininto ang buhok ng six-eared macaque, ngunit ang resulta ay hindi ayon sa script. Ang six-eared macaque ay hindi lumitaw mula sa langit. Napahiya si Yang Yiyo. At ang 7 dakilang nakakalat na immortal ay tumawa sa oras na ito. Akala nila ay gagamit na naman si Yang Yiyo ng isang malaking trick, ngunit ngayon ay tila nagkakamali talaga ang batang ito. Nakita ng malaking espada ang ekspresyon sa mukha ni Yang Yiyo, na parang may gagawin ang batang ito, ngunit nabigo. Ang isa sa mga nakakalat na immortal ay hindi napigil ang tumawa at sinabing, wow, bata, gusto mo bang labanan kami ng isang buhok? O kaya mo bang iligtas ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagbunot ng buhok? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na si Changxi Supreme ay buhay ngayon, hindi kanya kayang patayin. Mga kapwa tawista, patayin mo siya. Sa pagkakataong ito, nanguna ang nakakalat na immortal at humakbang pasulong at dumiretso kay Yang Yiyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong venue, ang isang buhok ay hindi makakalaban sa langit, ngunit ito ay maaaring kumitil ng iyong buhay. Boom! Bang! Nang bumagsak ang malamig na boses, ang unang immortal na sumugod kay Yang Yiyo ay sumigaw at lumipad pa atras, tumama sa lupa ng malakas, at hindi na muling bumangon. Pagkatapos ang kanyang katawan ay nasusunog sa apoy, at sa isang iglap ay naging abo. Hiss! Ang biglaang pagbabago ay nagpahinto muli sa iba pang mga immortal. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang golden-haired monkey na may mahabang buhok sa buong katawan sa harap ni Yang Yiyo. Ang taong ito. Nako, ang unggoy na ito ay lumitaw sa bukid na wala sa hangin. Wala man lang sign. At ang nakakatakot ay sa sandaling lumitaw siya, pinatay niya ang isang late stage na immortal ng ika-6 na pagliko sa ilang segundo, at direktang ginawa siyang abo. Ang kanyang paraan ay lubhang malupit at prangka. Six-ear brother. Nakita ni Yang Yiyo ang six-ear na lumitaw sa harapan ko mula sa hangin, at nawala ang kanyang depresyon. Natuwa siya at umakyat at sumigaw ng six-ear. Dati, ina-activate niya ang buhok ng unggoy na bigay ni Liu Er, ngunit matagal na hindi gumagalaw. Naisip ni Yang Yiyan na umalis si Liu Er patungo sa Fairyland. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon pa rin si Liu Er, at napatay niya ang isang nakakalat na diwata sa isang galaw na may malaking kapangyarihang dominanti, na nagpakulo ng dugo ni Yang. Alam ni Yang Yiyan na ang kahirapan ay malulutas na ngayon. Nang maghiwalay sila sa Blue Heart Fairy King Garden, binigyan siya ng Bee Fairy ng isang karayom sa likod ng kanyang buntot,
at binigyan siya ng six-eared macaque ng 3 buhok ng unggoy, na sinasabi na hanggat pinapagana niya ang mga buhok ng unggoy, hanggat si Liu Er ay nasa larangan pa ng mundo ng paglilinang, tiyak na darating siya upang tumulong. Ang unang buhok ang ginamit sa labanan ng Yunmen. Ngayon ginamit niya ang pangalawang buhok, at lumitaw pa rin ang six-eared macaque. Ito ay medyo naiiba sa paraan ng paglitaw nito. Medyo huli na, pero sobrang dominante. Nakikita ni Yang Yian na kumpara sa huling pagkakataon na nakita niya ang six-eared macaque sa Yunmen, ang lakas at paglilinang ng unggoy ay bumuti ng husto pagkatapos ng 2 o 300 taon. Habang silang dalawa ay muling nilinang sa antas ng Immortal King, naramdaman ni Yang Yian na ang six-eared macaque ay mas mabilis na umunlad kaysa sa Be Immortal, at ang kanyang lakas ay mas mahusay kaysa sa Be Immortal. Hindi makita ni Yang Yian kung saang antas nakabawi ang six-eared macaque. Ang hindi makita sa pamamagitan nito ay nagpakita rin ng problema, iyon ay, ang six-eared macaque ay napakalakas, na talagang isang magandang bagay para sa kanya. Isang nakakalat na immortal ang pinatay ng six-eared macaque sa bukid, at ngayon kasama ang multo sa malayo, mayroon pa ring 7 nakakalat na immortal. Ngunit ngayon ay hindi na natatakot si Yang Yian. Dahil naniniwala siya na kayang patayin ng six-eared macaque ang lahat ng matandang bastard na ito. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yian, ang six-eared macaque ay hindi lumingon, ngunit sinabi, ang pangalawa. Ang pangungusap na ito ay tila nakalilito sa mga tagalabas, ngunit alam ni Yang Yian na ang six-eared macaque ay nagsasalita tungkol sa kanya gamit ang 2 buhok ng unggoy, at mayroon pa ring natitira, at siya, ang six-eared macaque, ay maaari lamang tumulong kay Yang Yian ng isang beses. Walang pakialam na sinabi ni Yang Yian, alam ko, alam ko. Noong naghiwalay tayo, sinabi mong nasa Sanxian Island ka. Ngayon lang, na-activate ko ang pangalawang buhok ng unggoy pero hindi ka nagpakita. Akala ko nakabalik ka na sa Fairyland. Hindi ko inaasahan na nandoon ka pa rin. Kuya Lear, dumating ka sa tamang oras. Itong mga matandang bastos na ito ay muntik na akong mabuli, bago nila ako mabuli doon hanggang mamatay. Ngayon ay 8 na ang natitira, o hindi, 7, at pinatay mo ang isa. Ang mga matandang bastos na ito ay napakawalanjiya kung gusto nila akong patayin, kailangan mong alagaan ako, ang iyong kapatid. May sariling paraan si Yang Yian. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang paalala ni Lear Macaque na may isang pagkakataon pa. Sa halip, ito ay parang isang kapatid na lalaki sa pagitan ng mga kapatid, at ang nakababatang kapatid ay nabuli at nagreklamo sa kanyang nakatatandang kapatid, at siya ay humagulgol. Para naman kay Lear Macaque, nang marinig niya ang tawag ni Yang Yian sa kanyang nakatatandang kapatid na ibigay ito, ang kanyang mga talukap ay hindi na mamalayan, at ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag na nanginginig. Noong unang panahon, may nakatatandang kapatid din si Lear Macaque. Sa tuwing siya ay binubuli, pumupunta siya sa kanyang nakatatandang kapatid para magreklamo tulad ni Yang Yian ngayon. At ang kanyang nakatatandang kapatid ay palaging tumatayo para sa kanya at palaging pinuprotektahan siya sa kanyang likuran. Ngunit, wala na rito ang nakatatandang kapatid ni Lear. Simula noon, lumakas si Lear. Gusto niyang sabihin sa kanyang nakatatandang kapatid na bagamat wala na ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, ang kanyang nakababatang kapatid na si Lear ay maaaring maging malaya at protektahan ang sarili, at hindi hahayaang mag-alala ang kanyang nakatatandang kapatid tungkol sa kanya. Gusto niyang mabuhay ang kanyang nakatatandang kapatid, ngunit, ang mga salita ni Yang Yian ay nagpang-inag sa puso ni Lear Macaque. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, dahil ginamit mo ang pangalawang buhok ng unggoy, tutulungan kitang patayin ang mga taong ito sa harap mo at lutisin ang problemang ito para sa iyo. Bagamat nagsalita ang dalawa sa mahinang boses, narinig nila ang bawat salita ng ilang dakilang nakakalat na immortal. Para sa ilang malalaking nakakalat na immortal, ito ay isa pang malaking lindol sa kanilang mga puso. Nang makita ang gintong unggoy na lumilitaw sa bukid, sa wakas ay naunawaan nila na ang gininto ang buhok na hinugot ni Yang Yian mula sa likod ng kanyang tainga ay hindi kanya. Ito ay ang unggoy na nasa harapan niya. Isang gintong buhok. Ang unggoy na biglang lumitaw ay napakalakas. Sa sandaling lumitaw ito, ang isa sa mga immortal ay natakot hanggang sa mamatay. Anong antas ang lakas na ito? Ito ba ay antas ng walang kamatayang ninuno? Nang ang mga immortal ay nagpanik tungkol sa lakas ng 6 na tainga na macaque, narinig nilang tinawag ni Yang Yian ang unggoy na may 6 na tainga na kapatid, na nagsasabing bakit hindi ka bumalik sa Fairyland. Halatang may malapit na relasyon si Yang Yian sa makapangyarihang unggoy na ito. Ang susi ay kung bakit hindi pa nila ito narinig. Kailan lumitaw ang gayong unggoy sa Sanxian Island? Ito ay isang angkan ng demonyo. Hindi nabalitaan. Mayroon ng mga angkan ng demonyo sa ligaw na lupain ng Sanxian Island, ngunit alam ng mga malalakas na nakalista na hindi pa nila narinig o nakita ang gayong malakas na unggoy. Nang maalala ng ilang immortal ang sinabi ni Yang Yian sa unggoy, akala ko bumalik ka sa Fairyland, nanginginig ang mga natitirang immortal sa kanilang mga puso. Babalik sa Fairyland.
Ang pagbabalik at pagpunta ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Ang pagpunta sa Fairyland ay isang asenso para sa mga magsasaka at maging sa mga immortal na katulad nila. Ibig sabihin hindi pa sila nakakapunta sa Fairyland and it. First time nilang pumunta doon. Ang pagbabalik ay galing sa Fairyland at orihinal na kabilang sa Fairyland. Pagbalik nila, babalik sila sa Fairyland. Kailan? Iniisip nila ito, ilang mga immortal ang nanginginig sa kanilang mga puso. Ang mga immortal na ito na umabot sa ika-6 na antas ay katumbas ng Golden Immortal level sa Fairyland in terms of realm, ngunit kapag sila ay talagang nagpakita ng kanilang lakas, lalo na kung ikukumpara sa mga nilalang mula sa Fairyland, ang kanilang ika-6 na antas na immortal ay katumbas ng realm ng Golden Immortals, na sobra-sobra. Dahil hindi pa sila nakapunta sa Fairyland, hindi pa sila bininyagan ng pure fairy spirit at ng mga batas ng langit at lupa sa Fairyland, kaya hindi sila immortal. Ngunit ngayon ay nasa harapan nila ang isang unggoy na tila nilalang mula sa Fairyland, o isang demonyong diwata, isang tunay na diwata. Paanong hindi sila magugulat? Pag-iisipang mabuti, ang unggoy ay maaaring isang nilalang mula sa Fairyland. Una, ginamit ni Yang Yian ang tatlong salitang, bumalik sa Fairyland, kapag nakikipag-usap sa unggoy. Pangalawa, wala sa kanila ang nakakakita sa kailaliman ng unggoy. Pangatlo, libu-libong taon na silang nasa Sanxian Island at hindi pa sila nakakita o nakarinig ng ganoon kalakas na unggoy. Dapat itong isang fairy monkey mula sa Fairyland. Pang-apat, napatay nito ang isang Sanxian na kapareho nila sa isang welga. Natatakot ako na hindi madali para sa mga ninuno ng Sanxian na gawin ito. Ikalima, narinig nilang sinabi ng unggoy kay Yang Yian na may layuning pumatay, tutulungan kitang patayin sila. Alam sila, ng mga Sanxians na ang unggoy ay nagsasalita tungkol sa ilang mga Sanxian na naiwan nila. Kung walang malakas na lakas, sino ang maglalakas loob na maging napakayabang at maglalakas loob na sabihin na napatay niya ang 7 Sanxian sa huling bahagi ng ika-6 na yugto? Kaya naisip ng mga Sanxians na ang unggoy na ito ay tiyak na isang nilalang mula sa Fairyland. Hindi nila kayang masaktan siya. Tumakbo. Nang sabihin ng unggoy kay Yang Yian na patayin sila, isang tao sa mga Sanxian ang umungal at nagbitaw ng isang salita tumakbo. Swoosh, swoosh, swoosh. Ang 6 na immortal na malapit kay Yang Yiu ay mas mabilis kaysa sa isa't isa at nagkalat sa isang iglap, nagiging mga daloy ng liwanag at mabilis na tumakas. Pwede ba tayong tumakas? Sa sandaling ito, sinabi ng 6 na tainga na mekak sa kanyang sarili na may malamig na mga mata. Kabanata 1776 na ano ang isang domineering monkey? Sa sandaling nahulog ang mga salita, ang 6 na tainga na mekak ay lumipad at nawala sa isang iglap. Sa susunod na sandali, sumigaw ang isang Sanxian ang sumabog at namatay. Boom! May 2 pang dagandong, at 2 hiyawan ang umalangaw-ngaw. Samantala, 3 Sanxian ang direktang pinasabog ng 6 na tainga na mekak. Sumabog at namatay. Si Yang Yian ay nakatayo sa di kalayuan at nakita niya ito ng malinaw, ngunit nakita niya na isang gintong martilyo ang lumitaw sa kamay ng 6 na tainga na mekak sa isang punto. Halos 3 metro ang haba nito. Ang bilis ng pagtataas ng martilyo ay hindi niya maintindihan. Ito ay dapat na isang uri ng bilis ng batas. Sa tuwing umaatake ito, isang Sanxian ang papatayin ng martilyo ng 6 na tainga na mekak. Direktang nabasag at namatay. Natigilan si Yang Yian. Akala ko malakas ang 6-eared macaque, pero hindi ko inaasahan na ganoon pala kalakas. 3 martilyo ang nabasag at ang 3 Sanxian ay direktang nabasag. Sa susunod na sandali ay nakita ni Yang Yian ang 6 na tainga na macaque na nakatitig kay, ikaw, na kanina pa nagtatago sa malayo. Tumakas ka rin sa unang pagkakataon, ngunit hindi niya inaasahan na Lil Ingon at titig ang 6 na tainga sa kanya. Agad siyang natakot hanggang sa mamatay. Nakita mo rin ang 3 martilyo ng 6-eared macaque kanina. Ito ay talagang marahas at makapangyarihan, na nagpang-inig sa kaluluwa mo. Alam mong kaharap ang unggoy na ito, 10 sa kanya ang hindi niya kalaban. Nang makita niyang nakatitig sa kanya ang unggoy ay wala na siyang maisip pa. Sa halaga ng pagkasira ng kanyang kaluluwa, direkta niyang pinaandar ang Wansiyang magic at naging invisible. Sa oras na ito, alam niya na ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagtitig ng unggoy na ito ay ang maging invisible. Boom! Ang martilyo ng 6 na tainga na macaque ay tumama sa ikaw, at gumawa ng dagandong, ngunit natagpuan na ikaw ay wala na. Invisible. Akala mo hindi ka mahahanap ng immortal na ito, ha? Ngumisi ang 6 na tainga na matching, biglang hinampas ng palad ang lupa, at sinabi sa mahinang boses, nakulong ang lupa. Sa isang iglap, kasama ang 6 na tainga na macaque bilang sentro, ang mga makakapal na bitek ay lumitaw sa lupa, na kumakalat ng 100 metro sa isang iglap, tulad ng isang bilog na iginuhit sa lupa. Nang magpadala si Lear ng palad sa lupa, wala siyang pakialam sa 3 pang nakakalat na immortal na nakatakas.
Wala siyang pakialam, dahil nagmamalasakit sa iyo si Lear Macaque. Hindi dahil ikaw ay malakas, ngunit hindi pinahihintulutan ni Lear ang sinuman na makatakas mula sa kanyang mga kamay. Napaka-persistent niya. Kahit na wala siyang pakialam sa tatlo pang nakakalat na immortal na natakot, bubunutin niya ang hindi nakikitang ikaw. Para naman sa tatlo pang nakakalat na immortal, matapos makita si Lear na nakipag-ugnayan sa iyo, dali-dali nilang hinikayat ang kapangyarihan ng kanilang mga kaluluwa na tumakas. Ang eksena ng tatlong martilyo ni Lear na pinasabog ang tatlo sa kanilang mga kasama ay labis na nabigla sa kanilang mga puso. Sa pagkakataong ito, bilang isang kasama, dapat din nilang iligtas ka, ngunit si Lear Macaque ay masyadong malakas, napakalakas kaya sila ay nagpapalpitate. Kung hindi sila nakatakas sa oras na ito, kailan sila? Para sa iyo. Masasabi lang na mas mabuting mamatay kaysa mamatay. Sino ang nagmamalasakit sa iyo kapag hindi nila kayang pangalagaan ang kanilang sarili? Ikaw ang bumili sa kanila ng oras at hinayaan silang tatlo na makatakas. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin sa tatlong taong nakatakas. Gusto niyang abutin at patayin ang tatlong matandang immortal, ngunit sa pagkakataong ito ay nakita rin niyang muli kang nagtatago. Naranasan na niya ang pagiging invisibility ni Yu noon, at kahit ang matanda ay seryoso rin. Kaya nagpa siya si Yang Yiyo na manatili at tulungan si Lear Maho na mahanap ka. Bukod dito, sinabi ng matanda na gusto niyang makuha ang Wan Siyang magic art mula sa iyo. Ang mahiwagang kapangyarihang ito na nawala sa mundo ng engkanto sa loob ng mahabang panahon ay maaaring kopyahin sa isla ng Sansian. Sineseryoso ito ng matanda, kaya paano niya ito pakakawalan? Pagkatapos ay pupunta na si Yang Yiyo, iniisip ang tungkol sa pagtatanong sa matanda na hanapin ang ikaw na nagtatago sa dilim, ngunit nakita niya si Lear Maho na sumampal sa lupa gamit ang isang palad, at biglang lumitaw ang mga bitek sa loob ng 100 metro ng lupa na parang sapot ng gagamba, na bumubuo ng isang bilog. Naisip niya na ito ay tiyak na kakaibang lihim na pamamaraan ni Lear, na dapat gamitin para harapin ikaw na nagtatago sa dilim. Kaya tumigil din si Yang Yiyo at naghanda para makita ang susunod na mangyayari. Siyempre, wala naman siyang balak na mag-idle. Nakatayo sa malayo, maaari pa niyang hilingin sa matanda na tumulong sa paghahanap sa iyo. Kung hindi gumana ang pamamaraan ni Lear Macaque, aakyat siya at tatapusin ka. Matanda, maaari mo ba akong tulungang mahanap kung saan ka nagtatago? Tinanong ni Yang Yiyo ang kanyang master na si Yun Changxi sa kanyang puso. Hindi na kailangang magsumikap. Mahahanap ng unggoy na ito ang lokasyon mo. Maghintay lang at tingnan. Ngunit dapat mong paalalahanan ng unggoy na huwag kang patayin sa isang martilyo. Kung ikalat mo ang iyong kaluluwa, hindi mo makukuha ang Wan Siyang magical power. Sabi ni Yun Changxi. Hoy, matandang lalaki, hindi ka ba humahanga sa Wan Siyang magical power? Paano mo masasabing mahahanap ito ni Lear sa isang tingin lang? Medyo pinabulaanan ni Yang Yiyo ang kahulugan ng matanda sa sandaling ito. Ngunit sa susunod na sandali, nagsimulang magmura si Yun Changxi, ikaw na mabahong bata, ang walang kamatayang tinatawag na ikaw ay hindi panilinang ng lubusan ang myriad magical ability, at ang six-eared macaque ay halatang mas malakas kaysa sa iyo. Sa ganap na lakas, mahahanap niya ito. Ano ang six-eared macaque? Isa siya sa 4 na unggoy sa mundo. Ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay pinakamahusay sa pakikinig, pag-unawa sa katotohanan, pag-alam sa nakaraan at hinaharap, at pag-alam sa lahat. Anong mga nakatagong bagay sa mundo ang may tatago sa six-eared macaque? Ano sa palagay mo ang magagawa ng six-eared macaque? Walang kwenta ba ang pamagat? Ang master ay nagtataguyod ng Wan Siyang magical power, ngunit hindi niya sinabi na ito ay ganap. Ang lahat ng bagay sa mundo ay magkakaugnay at kapwa-exclusible. Ang unggoy na ito ay ang kaaway ng Wan Siyang magical power. Hindi ka magaling sa pag-aaral ng ibang bagay, pero magaling kang makipag-usap pabalik sa master. Kung hindi mo ginugugol ang oras na ito sa pag-aaral ng 12 supreme magical powers, talagang hindi ka anak ng tao. Tapos na ang usaping ito. Bago ka umakyat sa Fairyland, dapat mong unawain ang ika-6 na antas ng 12 supreme magical powers para sa master, kung hindi, haharapin kita. Galit na galit si Yun Changxi na parang pusa na naapakan ng buntot. Nakinig si Yang Yiyo at tumingin sa isa't isa, at hindi na nang ahas na magsalita pa. Napag-aralan pa lamang niya ang ika-5 antas ng 12 supremo. Kung tungkol sa ika-6 na antas, wala siyang ideya. Habang tumatagal, mas mahirap intindihin. Napag-alitan siya ng matanda, nakaramdam siya ng pait. Hindi na nang ahas na kausapin ng matanda at itinuon ang tingin sa matching na may 6 na tainga. Gayunpaman, pagkatapos gumamit ng palad ang 6 na tainga na macaque upang magsagawa ng isang uri ng mahiwagang kapangyarihan, tumayo siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yiyo na ang mga tainga ng 6 na tainga na macaque ay bahagyang kumikinang. Ang kanyang pangalan ay 6 na tainga, ngunit sa katunayan,
ang ibang tao ay nakakakita lamang ng isang pares ng mga tainga, na hindi naiiba sa mga ordinaryong tao. Ngunit ngayon ay nakita ni Yang Yiyu na ang 6 na tainga ay kumikinang, at alam niya na maaaring ginagamit niya ang kanyang iba pang mga tainga na kanyang itinago upang mahanap ang pinagtataguan mo. Nabanggit na lamang ng matanda sa kanyang sumpa na ang matching na may 6 na tainga, magaling makinig, marunong magmasid sa katotohanan, alam ang nakaraan at ang hinaharap, at malinaw ang lahat. Ito ay isang likas na mahiwagang kapangyarihan. Kung ito ay totoo, ito ay talagang isang mahiwagang kapangyarihan, at ang paghahanap ng isang ikaw na nakatago sa dilim ay isang piraso ng cake. Hindi niya ginulo ang 6 na tainga na matching, ngunit tahimik lamang na nanunood, iniisip kung gaano katagal bago ang 6 na tainga na makak upang mahanap ka. 1 minuto ba, 2 minuto, 3 minuto, 5 minuto, o 10 minuto, o mas maraming oras. Tapos nung inaaway ka niya, hindi ka niya nahanap. Ang lahat ng ito ay salamat sa matandang lalaki, at ginamit niya siya bilang cane, at pagkatapos magbayad ng isang malaking subo ng lumang dugo, gumugol siya ng higit sa 10 minuto upang mahanap ka. Dapat sabihin na ang pagsasagawa mo ng universal na mahiwagang kapangyarihan ay talagang kamangha-mangha, gayunpaman, walang hininga. Ngayon ito ay depende sa kung ano ang ibig sabihin ng 6 na tainga na mikak ay maaaring gamitin, o kung gaano katagal aabutin upang mahanap ka. Habang iniisip niya ito, sa susunod na sandali ay nakita niya ang 6 na tainga na mikak na biglang nagmulat ng kanyang mga mata at nawala sa lugar. Pagkatapos ay bigla siyang sumulpot 50 metro ang layo at hinampas ng palad ang lumabas sa manipis na hangin. Boom! Puff! 50 metro ang layo ng 6 na tainga, at nakita na lamang siya ni Yang Yiyu na hamampas sa hangin gamit ang isang malaking palad, at sa sumunod na sandali ay may mapurol na tunog, na sinundan ng mga hiyawan at pagsusuka ng dugo. Isang ulap ng ambon ng dugo ang lumitaw, at si Lear Makak ay tumapak sa lupa sa bilis ng kidlat. Natigilan si Yang Yiyan. Sa wala pang 10 paghinga, kumilos si Lear at natagpuan ka. Sa sobrang galit niya ay naasar siya. Sa ilalim ng kulog, pinalabas niya ang isang ambon ng dugo gamit ang isang palad, at pagkatapos ay tinapakan ito ng marahas. Nagmamadaling sumigaw si Yang Yiyan, Brother Lear, mangyaring iligtas ang kanyang buhay para sa akin. Ay pakulong mo lang siya. Natigilan si Lear Makak matapos itong marinig, ngunit naapakan pa rin ng isang paa ang blood mist. Kotsa, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga buto at hiyawan, at sabay na lumabas ang katawan ni Yu. Gayunpaman, sinira ng pamilya ni Lear ang spell at nawala. Tapos sinipa ka ulit ni Lear. Bang! Sinipa ka ni Lear sa gilid ni Yang Yiyan habang sumisigaw. I sealed his magic power and handed it to you. Hahabulin ko ang 3 nakatakas. Masiglang sabi ni Lear at nang hindi binigyan ng pagkakataong magsalita si Yang Yiyan, nawala siya at hinabol ang 3 nakatakas na immortal. Tumingin si Yang Yiyu sa lugar kung saan nawala si Lear Makak, at sinabing may matinding inggit, napakapangangibabaw ng unggoy, kailan ako magiging kasing kahanga-hanga niya. Pagkatapos bamulong, binawi ni Yang Yiyu ang kanyang tingin at tumingin kay Yu, na naghihingalo na sa paanan ni Lear, at sinabi sa kanyang sarili, nakuha ko ang aking wansiyang magic power. Kabanata 1777 ang mga patay na baboy ay hindi natakot sa kumukulong tubig. Ikaw. Tinatakan ka ng 6 na tainga na mikak sa sandaling ito, tulad ng isang isda sa isang plato. Nang marinig niyang nagsalita si Yang Yiyu, nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw. Ay hindi pa nagsabi sa sinuman tungkol sa wansiyang magical power, ni hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang mahiwagang kapangyarihan sa labas ng mundo. Dahil nakuha niya ang wansiyang magical power mula sa mga sinaunang guho, naisip niya na kakaiba ito. Anyway, walang sinuman sa labas ng mundo ang nagbanggit ng isang salita. Maraming tao ang nakakaalam na ang mahiwagang kapangyarihan na kanyang nilinang ay espesyal, ngunit ang alam lamang nila ay tungkol sa kakayahan ng invisibility, at hindi nila alam ang pangalan. Ngunit ngayon ay narinig niya talaga na sinabi ni Yang Yiyu ang pangalan ng wansiyang magical power, at ang batang ito ay talagang nagsabi na, nakuha ko ang aking wansiyang magical power. Ano ang ibig sabihin nito? Pwede bang? Agad, natakot ka, alam niya kung ano ang gagawin ni Yang Yiyu. Aalisin ni Yang Yiyu ang kanyang wansiyang magical power. Hindi katakataka kung kailan papatayin siya ng nakakatakot na unggoy ngayon, sumigaw ang batang ito para pigilan ang unggoy na patayin siya. Ngayon ay naunawaan mo sa wakas na hindi hinayaan ni Yang Yiyu na patayin siya ng unggoy upang hanapin ang kanyang kaluluwa at makuha ang kanyang wansiyang magical power. Kung hindi inayos ni Yang Yiyu ang unggoy na magpigil, dahil sa galit ng unggoy, napatay na sana ito sa sandaling umatake ito. Kapag napatay ang kaluluwa, hindi na mahahanap ni Yang Yiyu ang kaluluwa at makuha ang all-seeing divine power. Akala ko nagbago na ang loob ng batang ito at hindi niya hinayaang patayin ako ng unggoy. Ngayon parang nag-o-overthink ako. Sa sandaling ito, nakaramdam ka ng lamig sa loob.
Hindi kasiya siya ang paghahanap sa iyong kaluluwa, at kung mahulog ka sa mga kamay ni Yang Yiyo, malamang na hindi ka magkakaroon ng magandang wakas pagkatapos na hanapin ang iyong kaluluwa. Mas mabuti pang mamatay. Ngunit ngayon siya ay tinatakan mula sa loob palabas ng nakakatakot na unggoy at walang magawa. Siya ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao, at ang susi ay na siya ay baldado. Ito ang kalungkutan mo. Nakatingin kay Yang Yiyo na may kakaibang ngiti, ibinuka mo ang kanyang bibig at sinabi ang salitang, ikaw, ngunit hindi na siya makapagsalita. Para naman kay Yang, napakayabang niya sa oras na ito, nakangiti at tumatawa, old bastard, hindi ka ba masyadong mayabang? Hahayaan kitang maging mayabang. Bang, crack. Habang nagsasalita siya, tinapakan niyang ang braso ni Yu, at sa isang crack, diretsyo niyang binali ang tanging braso na natitira sa iyo. Ang kabilang braso ay pinutol ni Yang Yiyo noong sila ay palihim na nag-aaway noon. Ngayon ang dalawang braso ay walang silbi sa mga kamay ni Yang Yiyo. Papatayin kita kung gusto mo, sigaw mo. Ito ay interes, huwag mag-alala, hindi na kita bibigyan ng anumang pangangalaga. Gusto ko lang ang pamamaraan ng Wan Siyang magical power. Nga pala, saan mo nakuha ang magic power na ito? Nais ding magtanong ng malinaw ni Yang Yiyo, kung sakaling mayroon kang ilang makapangyarihang taga-suporta, at may nag-practice din ng Wan Siyang magical power, para makapaghanda siya sa oras na iyon. Ikaw, paano mo nalaman ang Wan Siyang magic power? Gusto mo ring malaman kung paano nalaman ni Yang Yiyan o kung saan niya nalaman ang magic power na ito? Dahil nag-practice siya ng Wan Siyang magic power, bagamat wala pa siyang narinig na sino man na nagsasanay ng ganoong magic power sa Sanxian Island o iba pang lugar sa Cultivation World, naniniwala ka na ang ganoong kalakas na magic power ay hindi maipapasa. Kung tutuusin ay kanina pa niya ito hinahanap ng palihim, ngunit walang kaalam-alam. Kung meron man, magiging psychological comfort ito para sa kanya bago siya mamatay. Natigilan si Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na itatanong mo ang parehong tanong. Ngayon ay tila nakuha mo ang Wan Siyang magic power sa pamamagitan ng pagkakataon, hindi sa pamamagitan ng mana, at hindi ito na mana mula sa Wan Siyang Immortal Emperor ng Immortal Realm na binanggit ng matanda. Hindi ka tinatrato ni Yang Yiyan, ang kaaway na halos kitilin ang kanyang buhay, ng magandang mukha. Dahil ang Wan Siyang magic power na nakuha mo ay hindi pa mana ng Wan Siyang Immortal Emperor, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pag-uusap. Handa siyang hanapin ang iyong kaluluwa ng direkta. Malamig siyang bumantong hininga at sinabing, bakit ka nagmamalasakit kung saan ko alam ito? Gusto kong malaman, at malalaman ko ito sa pamamagitan ng paghahanap sa iyong kaluluwa. Habang nagsasalita siya, hahanapin sana ni Yang Yiyan ang kaluluwa ni Yu. Ngunit sa oras na ito ay sumigaw ka ng malakas, maghintay, hanggat sasabihin mo sa akin ang pinagmulan ng All-Seeing Magical Power, ako ay makikipagtulungan sa iyo upang makuha ang kumpletong All-Seeing Magical Power. Kung hindi, sa tingin mo ba ay hindi ako magiging handa para sa isang mahalagang magic secret? Kung sa pilitan mong hahanapin ang aking kaluluwa, ang selyo na nagtatak sa All-Seeing Magical Power sa aking kaluluwa ay maa-activate. Sa oras na iyon, maaari mo lamang hanapin ang aking kaluluwa at makuha ang kalahati ng All-Seeing Magical Power sa karamihan, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng kumpletong paraan. Ang aking kahilingan ay napakasimple. Sabihin mo sa akin, alam mo ba ang tungkol sa pinagmulan ng All-Seeing Magical Power? Kung hindi, hindi mo makukuha ang gusto mo. Kung sasabihin mo sa akin, ito ay ituring bilang pagtupad sa isa sa aking mga hiling, at ako ay makikipagtulungan sa iyo ng masunurin, paano pa? Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, malapit ka ng mamatay, at naglakas loob ka pa ring takutin ako. Haha, tama ang iniisip mo. Para kang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. Dahil dito, talagang hindi nang ahas si Yang Yiyo na makipagsapalaran. Kasabay nito, tinanong niya ang kanyang amo na si Yun Changxi sa kanyang puso, ang matandang ito ay tinatakan ni Lear. Mapagkakatiwalaan ba niya ang kanyang sinabi? Narinig na lamang niya ang boses ng matanda sa kanyang isipan, sa mundo ng mga magsasaka, mayroon talagang ilang makapangyarihang tao na maaaring maglagay ng mga selyo sa kanilang mga kaluluwa upang protektahan ang ilang mga lihim na ayaw nilang makuha o makita ng iba. Ito ay tiyak na harapin ang kasalukuyang sitwasyon na ang ilang mga lihim na pamamaraan ng ilang mga sekta ay espesyal na ginagamit upang aisil ang mga alaala ng kaluluwa, para lamang maiwasan ang mga lihim na pamamaraan ng sekta na hanapin at maipasa. Kapag ang kaluluwa ay sapilitang hinanap, ang selyo sa kaluluwa ay automatikong magsisimula, at pagkatapos ay sirain ang ilang mga fragment ng memorya. Ang immortal na ito ay hindi mukhang nagsisinungaling, kaya mas mabuting paniwalaan ito kaysa hindi. Paano kung ang taong ito ay talagang may kapangyarihang magbuklod sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, maaaring hindi mo makuha ang universal na mahiwagang kapangyarihan kung pipilitin mong hanapin ang kanyang kaluluwa. Matapos makinig sa mga salita ng matanda, maraming natutunan si Yang Yiyo.
Hindi niya akalain na may lihim na paraan para matatak ang kaluluwa. Iniisip niya kung dapat ba niyang hilingin sa matanda ang isa at magdagdag ng gayong lihim na pamamaraan sa kanyang sariling kaluluwa. Kung siya ay nahuli at ang kanyang kaluluwa ay hahanapin noong araw na iyon, hindi ba't lahat ng kanyang mga lihim ay mabubunyag? Siyempre, sa sandaling lumitaw ang ideyang ito, umiling si Yang Yian at tinanggihan ito, dahil kung talagang darating ang araw na may pilit na hahanapin ang kanyang kaluluwa, malapit na siyang mamatay. Ano ang silbi ng pagprotekta sa napakaraming sikreto? Pero ngayon hindi na talaga siya naglakas loob na pilitin ang matandang bastard na si Yu. Sinabi ni Ziyang, paano kita maniniwala? Maniwala ka man o hindi, wala kang pagpipilian, at wala akong sinabi sa buong buhay ko, at hindi ko nakaugalian na balikan ang aking mga salita. Anyway, buhay at kamatayan ang nasa iyong mga kamay, inaamin ko ang pagkatalo. Prangka ka na ngayong nagsasalita. Kinagat ni Yang Yian ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, tutuperin ko ang iyong hiling, ngunit maglakas loob kang magsinungaling sa akin, hinding-hindi kita hahayaang mamatay sa buhay ko, naiintindihan mo ba? Yang. Ang mga salitang iyon ay nagpang-inig sa iyo nang hindi maipaliwanag, at alam niya ang ibig sabihin ni Yang Yian. Minsan ang buhay ay mas nakakatakot kaysa sa kamatayan. Lalo na ang paraan ng mga magsasaka, na nagpapahirap sa kaluluwa sa init, na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Tumanggo ka at sinabing, it's a deal. Hindi siya nang ahas. Sa pagkakaalam ko, ang Wan Xiang magical power ay kalalabas lang sa fairy world. May isang makapangyarihang fairy emperor na sikat sa Wan Xiang magical power, na kilala bilang Wan Xiang Fairy Emperor. Kaya niyang makipaglaban sa Fairy Lord gamit ang Wan Xiang magical power. Sinabi ni Yang Yiyo sa iyo ang tungkol sa kwento ng matanda tungkol sa Wan Xiang Fairy Emperor, na tumiyupad din sa hiling ni Yu. Master, kaya ganyan. Pero kung ganito ang sasabihin mo, malamang na ang mana ko ay mula sa Wan Xiang Fairy Emperor. Bamantong hininga ka, na may bakas ng ginhawa sa kanyang mukha. Sa susunod na sandali, iniunat ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at direktang hinawakan si Yu Tianling at sinabing, susunod, ako na ang intindihin ka. Sa totoo lang, maipapasa ko ito sa iyo ng direkta. Sabi mo, wala akong tiwala sa iyo. Natapos magsalita si Yang Yiyo at gumalaw ang kanyang puso, hanapin ang kaluluwa. Sigaw mo. Ang paghahanap sa kaluluwa ay nakakasakit sa primordial na espiritu, na natural na isang napakasakit na bagay, at ito ay naaayon din sa batas ng kalikasan. Kung ang matanda ay hindi nagbigay ng malaking kahalagahan sa universal magical power, talagang ayaw hanapin ni Yang Yiyo ang kaluluwa ni Yu, sa pag-aakalang ang paghahanap sa kaluluwa ay katumbas ng pagsipsip ng lahat ng alaala ng buhay ng ibang tao sa sarili niyang kaluluwa, na magtatagal bago matuno. Kung hindi niya ito matuno, maaapektuhan nito ang kanyang estado ng pag-iisip at paglilinang sa hinaharap. Baka, kahit na nag-trigger ng mga obsession. Ngunit para makuha ang universal magical power, walang pagpipilian si Yang Yiyo kundi gawin ito, at ang kinakailangang presyo ay kailangang bayaran. Makalipas ang mahigit 10 minuto, tumigil si Yang Yiyo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ito ang sekwele. Matapos makuha ang lahat ng iyo, ito ay katumbas ng pagdanas ng buhay mo. Kinailangan ng oras upang maalis ang mga sumunod na pangyayari at pinuhin ang memorya mo. Siyempre, nakuha rin niya ang paraan ng universal magical power ayon sa gusto niya, at ito ay isang napakakumpletong universal secret method. Siya. Natutuwa din na nangako siya sa iyo noon, kung hindi, baka hindi niya nakuha ang universal magical power, dahil nalaman nga ni Yang Yiyo na mayroong silang power sa memorya ni Yu, na siyang kapangyarihan para i-seal ang universal magical power secret method. Kabanata 1778 ang numero isang mamamatay. Palihim na ibinulalas ni Yang Yian na ito ay isang malapit na tawag. Sa kabutihang palad, natupad niya ang hiling ni Yu, kung hindi, ang kanyang selyo ay magiging aktibo at ang lihim na pamamaraan ng Wan Xiang divine power ay masisira. Nakatayo sa pwesto, inangkop ni Yang Yian sa alaala ni Yu. Matapos mapanatili ang mga alaala na may kaugnayan sa lihim na pamamaraan ng Wan Xiang divine power at ilang alaala tungkol sa Sanxian Island at Jizan Mountain, lahat ng iba pang alaala tungkol sa iyo ay pino. Kahit na ito ay pino, magkakaroon ng ilang impluensya sa estado ng pag-iisip, at ito ay kinakailangan upang dahan-daang ayusin ang estado ng pag-iisip sa hinaharap. Sa alaala mo, ang pinagmulan ng Wan Xiang divine power ay nagmula sa isang sinaunang monumento. Sa sobrang swerte daw niya nakuha. Posibleng ang Wan Xiang divine power na iyong nakuha ay iniwan ng Wan Xiang immortal emperor ng immortal realm sa lower world. Posible rin na ang Wan Xiang Immortal Emperor at ikaw ay nakuha ito mula sa parehong lugar o sa parehong sekta, at ang dalawa ay maaaring magkapatid. Sa alaala nyo, walang talaan kung sino o anong sekta ang umalis dito nang makuha niya ang Wan Xiang Divine Power. Ito ay isang simpleng lihim na paraan ng mahiwagang kapangyarihan.
Kaya walang paraan upang matukoy ang pinagmulan ng Wansiyang magical power. Marahil ito ay may napakahabang kasaysayan at napakalakas na pinanggalingan, dahil sinabi ng matanda na noong bumangon ang Wansiyang Immortal Emperor sa mundo ng engkanto, ito ay 100,000 taon na ang nakalipas. Nakakalungkot na hindi alam ang pinanggalingan, ngunit walang paraan. Ang iyong memorya ay wala nito, ngunit sa iyong memorya, mayroong isang panimula sa paglilinang ng Wansiyang magical power, pati na rin ang karanasan mo sa libu-libong taon ng paglilinang. Ito ang pinaka-interesado ni Yang Yian. Pagkatapos ng pangkalahatang pagtingin, napagtanto ni Yang Yian na ang mahiwagang kapangyarihang ito ay higit na kahanga-hanga kaysa sa sinabi ng matanda. Ang ubod ng lahat ay ang dalawang salitang, Wansiyang. Pagkatapos isagawa ang mahiwagang kapangyarihang ito, maaari mong pagsamahin ang lahat ng bagay, gamitin ang loob ng lahat ng bagay, mag-transform sa lahat ng bagay, pagsamahin at maging transparent, at gamitin ang kapangyarihan ng lahat ng bagay para sa iyong sariling paggamit. Siyempre, ang saligan ay upang maunawaan at may segowa ang kasanayan. Nag-practice ka ng Wansiyang magical power sa loob ng libu-libong taon at nagsanay lamang hanggang sa antas ng pagiging invisible at transparent, at hindi pa umabot sa punto ng paggamit ng kapangyarihan ng lahat ng bagay para sa iyong sariling paggamit. Kung tungkol sa tunay na core sa likod nito, iyon ang batas ng espasyo. Ito ang ubod ng Wansiyang magical power, at din ang pinakamakapangyarihang punto. Marahil ang Wansiyang Immortal Emperor lamang ang nakaabot sa antas ng kapangyarihan ng batas sa kalawakan. Ngunit para kay Yang Yiyo, ito ay isang tingin lamang ngayon. Tiyak na babalik siya at magsisikap sa direksyon ng Wansiyang Space Law sa hinaharap, at mayroon din siyang kumpiyansa na maunawaan ito. Matapos basahin ang memorya ng Wansiyang magical power na pinakapahalagahan niya, sinimulan ni Yang Yiyo na eyebrows ang memorya ng mga larawan ng Supreme Mountain. Pagkaraan ng ilang minuto, nagulat si Yang Yiyo. Nakita niya ang alaala ni Wang Zai. Sa alaala ni Yu, nakita niya talaga si Wang Zai. Kahit na daan-daang taon na ang lumipas, nang lumitaw ang larawan ni Wang Zai, natitiyak ni Yang Yiyo na si Wang Zai iyon sa isang iglap. Ito ay karaniwang pareho sa narinig niya sa Sanxian City. Si Wang Zai ay talagang iningatan ni Jufeng Zhenren sa mahabang panahon upang kumuha ng dugo at magpino ng mga tabletas at halimaw. Kalahati ng oras, ninakaw ni Wang Zai ang mga pildores ni Jufeng Zhenren at ang kanyang bloodline ay bumalik sa kanyang ancestral evolution, na nakalaya mula sa nakakulong na lock ng halimaw at nakatakas. Nakatakas sa kailaliman ng Supreme Mountain. Dahil dito, kinailangan kang ipatawag ni Jufeng Zhenren para tumulong sa paghahanap sa kanya, dahil espesyal ang Wansiyang magic power ni Yu at first class din ang kanyang mga kasanayan sa pagsubaybay. Pumunta ka para tulungan si Jufeng Zhenren na mahanap si Wang Zai, at natagpuan mo siya sa harap ng Supreme Palace at pinalibutan si Wang Zai. Kaya nakita mo si Wang Zai. Gayunpaman, nang siya ay arestuhin sa harap ng kataas-taasang palasyo, si Wang Zai ay biglang nabangga sa tarangkahan ng kataas-taasang palasyo para sa ilang kadahilanan, ngunit nawala sa susunod na sandali. Ang Supreme Palace ay ang Daoist na templo ng Changxi Supreme. Ito ang mahalagang lugar ng buong Sanxian Island at isang ipinagbabawal na lugar. Napakaraming tao ang gustong pumasok, ngunit sa pagharap sa pagtatanggol ng Supreme Palace, natatakot ako na kahit ilang ninuno ng Sanxian ay walang paraan para gawin ito. Nawala si Wang Zai sa Supreme Palace, at si Jufeng Zhenren ay walang paraan para gawin ito. Matapos itong makita, nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Hanggat maayos si Wang Zai, madali itong mawala sa Supreme Palace. Iyon ang tahanan ng matanda, at natural na magkakaroon siya ng paraan para makapasok. Pagkatapos, kalmado, binuksan ni Yang Yian ang kanyang mga mata, ngunit si Yu sa ilalim ng kanyang mga paa ay tuluyan ng nawalan ng hininga. Hindi nagulat si Yang Yian sa pagkamatay ni Yu. Dati, kalahating patay na si Yu matapos masugatan ng husto ni Lear, at ang kanyang paghahanap ng kaluluwa ay tuluyang nagwakas sa kanyang buhay. Mabagsik din niyang inisip na karapat-dapat kang mamatay, dahil sa kanyang alaala, nakita ni Yang Yian na sinaktan mo si Wang Zai nang hinahabol niya si Wang Zai. Noong una, medyo napahiya si Yang Yian tungkol sa iyo pagkatapos niyang makuha ang Wansiyang Divine Power, ngunit ngayon ay nawala na ito, at isang magandang bagay para sa kanya ang mamatay. Siyempre, kumpara sa iyo, naisip ni Yang Yian na ang matandang bastard na si Jufeng Zhenren ang siyang higit na karapat-dapat na mamatay. Sa pag-iisip na palakihin si Wang Zai at kunin ang dugo ni Wang Zai sa loob ng mahabang panahon upang gumawa ng mga tabletas at gamot, nadama ni Yang Yian ang pagpatay kay Jufeng Zhenren. Gayunpaman, sa alaala ni Yu, si Jufeng Zhenren ay isa sa 3 dakilang ninuno ng pangkat ng Sanxian sa kanilang sekta, at itinuring na pinakamataas na figure sa isla ng Sanxian. Naisip ni Yang Yian na kahit na si Jufeng Zhenren ang ninuno ng Sanxian, gagawa siya ng paraan para patayin siya at ipaghiganti si Wang Zai, kung hindi ay hindi niya maipaliwanag sa kanyang asawang si Zhao Nan. Alam niya ang relasyon ni na Zhao Nan at Wang Zai.
Matapos mahiwalay kay Wang Zai, inisip ni Zhao Nan na patay na si Wang Zai at napakalungkot. Alam niya na kahit hindi niya sinabi, masama ang pakiramdam niya, kaya sinabi ni Yang Yian kay Zhao Nan na dapat nabuhay pa si Wang Zai at hahanapin niya si Wang Zai at ibabalik siya sa kanya. Gaano man kalakas si Zhu Feng Zhenren, minarkahan na siya ni Yang Yian bilang numero 1 pumatay. Hindi naman totoo na walang paraan. Sa pagkakataong ito, dumating ang 6 na tainga na mekak at ipinakita ang kanyang lakas at paglilinang. Sa opinyon ni Yang Yian, hindi siya magiging mas masahol pa sa sinumang immortal na ninuno. Maaaring posible na harapin si Zhu Feng Zhenren at patayin siya. Matapos basahin ang alaala tungkol kay Wang Zai, nakahanap din si Yang Yian ng isang piraso ng impormasyon na medyo may kaugnayan sa kanya. Sa alaala ni Yu, nakita ni Yang Yian ang impormasyon tungkol sa parusa sa dalawang immortal mula sa Changsheng Palace at Xuanyuan Dynasty sa labanan ng Yunmen. Noong panahong iyon, ang mga immortal ng banal na lupain ay nakipagsabuatan sa mga demonyo at ginamit ang Yunmen bilang pain para i-exercise at lamunin ang Yunmen, ngunit ang mga banal na lupain kung saan matatagpuan ang Changsheng Palace at Xuanyuan Dynasty ay may malalim na koneksyon kay Yang Yian at hindi lumahok. Bilang resulta, sa labanang iyon, nagkataong bumalik si Yang Yian sa mundo ng paglilinang mula sa Earth. Gumamit siya ng buhok ng unggoy para ipatawag ang 6 na tainga na mekak para magkasamang patayin ang ilang nakakalat na immortal sa banal na lupain. Sa huli, tanging ang dalawang nakakalat na immortal mula sa Changshen Temple at Xuanyuan Dynasty ang bumalik sa Cultivation World. Iniulat din nila ng totoo ang mga nakakalat na immortal na ninuno. Dahil dito, pinarusahan sila ng 3 nakakalat na immortal na ninuno at pinarusahan ng mga porma sayon ng hangin at kulog. Hanggang ngayon, sila ay nakulong sa tuktok ng kataas-taasang bundok at pinarusahan. Alam ni Yang Yian na ang dalawang taong ito ay hindi direktang idinawit niya, at kailangan niya silang iligtas sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang nakakalat na immortal ay hindi kumilos sa taong iyon, kaya tinulungan nila si Yunmen at tumayo kasama niya, Yang Yian. Ito ay isang pabor. Bilang karagdagan, ang Changshen Temple ay ang sekta ng banal na lupain na itinatag ng pinakamatandang kapatid sa mundo ng paglilinang, at dapat niyang pangalagaan ito. Tungkol naman sa ang Xuanyuan Dynasty, ito ay palaging malapit sa Changshen Temple, at mayroong alyansa ng kasal, at ito ay may malalim na koneksyon sa kanya, dahil ang prinsesa ng Xuanyuan Dynasty, si Xuanyuan Lingxi, ay naging kanyang babae. Ang lahat ay sanhi at bunga. Nang iniisip ito ni Yang Yian, nag-ambala siya ng isang malakas na ingay. Boom! Isang dagandong ang nagmula sa kailaliman ng kataas-taasang bundok. Nagulat si Yang Yian at nagmamadaling hinimok ang kanyang katawan na sumugod. Nararamdaman niya ang malakas na aura mula sa malayo. Siguradong may inaaway ang 6 na tainga na mekak. At ang inisip ng kalaban na si Yang Yian ay tiyak na hindi ang 3 nakakalat na immortal na nakatakas, dahil sa lakas ng 6 na tainga na mekak, ang 3 nakakalat na immortal ay tiyak na hindi ang mga kalaban ng 6 na tainga na mekak, at hindi sila makagawa ng ganoong kalaking ingay. Ngayon ay isa na lamang ang posibilidad, ang 6 na tainga na mekak ay nakatagpo ng tinatawag na nakakalat na immortal na ninuno. Ang tunay na malakas na tao ng Supreme Mountain. Tunay na makapangyarihan si Lear, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ang nakakalat na immortal na isla, ang tahanan ng mga nakakalat na immortal. Alam din ni Yang Yian na ang 6 na tainga na mekak ay hindi pa nakakabawi ng lakas ng hari ng engkanto, kung hindi ay umalis na siya at bumalik sa Fairyland noon pa man. Nang marinig ang malakas na ingay sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Yang Yian na mag-alala. Matapos uminom ng isang patak ng tubig ng buhay, halos gumaling ang kanyang mga sugat. Nang siya ay tumatakbo, nakalunok siya ng 2 patak ng tubig ng buhay na magkasunod. Bukod dito, ang Mother Tree Spirit Peach ay tila nilunok sa kanyang bibig ng libre, at lumunok din siya ng isang honey crystal na nakuha mula sa hardin ng Blue Heart Fairy King upang mapunan ang konsumo ng nakaraang labanan. Alam ni Yang Yian na kung sumugod siya ngayon, kung ito talaga ang matandang ninuno ng mga nakakalat na immortal, tiyak na magiging isang matinding labanan ito. Naghanda na siya. Ang pagkuha ng mga likas na kayamanan na ito sa oras na ito ay ang pinakamabilis na paraan upang mapunan muli ang mana at pagkonsumo. Nang marinig na ang tunog ay malayo pa, si Yang Yian ay tumakbo ng diretso at hindi nagtagal ay tumungo sa teritoryo ng 36 na taluktok ng kataas-taasang bundok. Pagtingala niya, nakita niya ang mga ulap. Kabanata 1779 na gusto mo bang ipagkanulo kita? Sa 3 regional na taluktok ng kataas-taasang bundok, sa wakas ay nakarating si Yang Yian sa tuktok ng bundok. Sa paglingon mula rito, naramdaman niyang pumasok siya sa malalalim na ulap na may mga ulap at ambon sa likod niya. Boom boom boom. Papalapit ng papalapit ang tunog ng labanan, at binilisan din ni Yang Yian ang kanyang lakad. Parang napakalungkot, at hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Liu Ermaho.
Matapos tumakbo ng ligaw sa loob ng ilang minuto, biglang naramdaman ni Yang Yiyo na ang eksena sa kanyang harapan ay biglang lumiwanag, na parabang nag-drill siya sa mga ulap. Sa kanyang paningin, nakita niya ang isang malaking patag na lupain ng isang football field, na isang puting jade square. Isang sinaunang at marilag na tarangkahan ng bundok ang nakatayo sa parisukat na ito. Naisip ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, ito dapat ang dojo ng matandaang Supreme Palace. Sa sandaling ito, sa malaking plaza, si Liu Ermaho ay nakikipaglaban sa mga tao. May mga 7 tao sa kabuuan. Kabilang sa 7 tao, maliban kay Liu Ermaho at isang maputi ang buhok na matandang nag-aaway, 3 sa natitirang 5 tao ay ang 3 nakakalat na immortal na nakatakas noon, ngunit ngayon ay magalang silang nakatayo sa likod ng isang lalaki at isang babae. Nakita ni Yang Yiyan sa alaala ni Yuna, bukod kay Liu at ang 3 immortal na nakatakas dito, ang 3 pa ay ang 3 dakilang ninuno ng immortal na grupo ng Supreme Mountain Sect. Sila ay din sa tuktok ng 6th turn. Mahusay na kasakdalan. Ang pangunahing punto ay ang 3 immortal na ninuno na ito ay matagal nang pinipigilan ang kanilang paglilinang sa tuktok ng 6th turn Great Perfection. Sa madaling salita, ang lakas at paglilinang ng 3 immortal na ninuno ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Huminto si Yang Yiyan pagkatapos tumapak sa Supreme Palace Square. Hindi siya naglakas loob na sumulong. Dahil wala siyang tiwala sa pagharap sa 3 immortal na ninuno. Sa sandaling lumitaw siya, naramdaman niya ang isang matalim na tingin na tumatama sa kanya mula sa malayo. Siya tumingin sa subconsciously, at ito ay ang pulang nakadamit na matandang lalaki, isa sa 2 immortal na ninuno na nakatayo sa harap ng Supreme Palace. Palibhasay na tangay ng mga mata ng matandang nakasuot ng pulang damit, nakaramdam si Yang Yiyan ng lamig sa kanyang likod, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na tinatitigan siya ng isang makamandag na ahas, at tila nakita siya ng kabilang partido sa isang sulyap. Tumindig ang mga balahibo sa kanyang katawan sa mga sandaling ito. Lihim niyang naibulala sa kanyang puso, ang mga matandang immortal na ito ay matatawag na mga ninuno. Talagang hindi sila simpleng tao. Hindi bababa sa ito ang unang pagkakataon sa cultivation career ni Yang Yiyan na nakatagpo siya ng isang cultivator na lubhang mapanganib sa kanya. Pagkatapos ay isa pang pares ng mga mata ang bumagsak sa kanya. Sa pagkakataong ito, napag-alaman na ito ay isang matandang babae na nakaputing damit sa tabi ng pulang Sansian Patriarch. Sabay na itinuon ng 2 Sansian ang kanilang mga mata sa kanya. Ang isa ay kasing bait ng espada, at ang isa naman ay kasing lalim ng dagat. Hindi sila ordinaryong tao. Ang anak ng 2 ninuno ay si Yang Yiyan. Sa oras na ito, yumuko at nagsalita ang isa sa 3 Sansian sa likod ng 2 Sansian. Matapos marinig ito, alam ni Yang Yiyan na ang 3 bastard na nakatakas dito ay nagulat ng kanilang mga ginawa sa 3 Sansian Patriarch. Siyempre, maaaring hindi na kailangang magulat. Ang pagkakaroon ng antas ng 3 Sansian Patriarch ay natatakot na nakita nila ang lahat. Mula sa mga sulyap ng 2 Patriarch ng Sansian, naramdaman ni Yang Yiyan na ang matandang nakapula ay mamamatay tao, habang ang matandang babaeng nakaputi ay hindi malinaw. Sa paggunita sa alaala ng ikaw, nakahanap si Yang Yiyan ng impormasyon tungkol sa 3 Patriarch ng Sansian. Ang matandang nakasuot ng pula ay isinilang sa banal na lupain ng lahat ng espiritu at tinawag na Panginoon ng lahat ng espiritu. Ang matandang babaeng nakaputi ay isinilang sa Tungsian Palace at tinawag na Master of Tungsian. Tungkol naman sa matandang nakaberde na nakikipaglaban sa 6 na tainga na matching, ito ay walang iba kundi ang Master of 9 Kicks. Kapag ang mga tao ay titulo lamang, ang susi ay silang 3 ang namumukod tangi sa maraming nagkalat na immortal. Sila ang mga nangungunang tao sa kasalukuyang Sansian Island. Matagal na silang nabubuhay at normal na sa kanila ang tawaging mga hari at ninuno. Ang 3 ninuno ng mga nakakalat na immortal ay ipinanganak pa rin sa banal na lupain. Ngayon nang ang matandang lalaki na nakapula, ang Panginoon ng lahat ng mga espiritu, ay sumulyap sa kanya, nakaramdam siya ng intensyong pumatay. Alam ni Yang Yiyan na siya ay naging isang mortal na kaaway sa mga nakakalat na immortal na ito. Hindi ito mareresolba. Tungkol naman sa matandang babae ng Master of Tungsian, bagamat siya ay ipinanganak sa Tungsian Palace, ang Tungsian Palace ay may koneksyon sa kanya, ngunit si Yang Yiyan ay walang pag-asa na bumitaw. Dahil ang hitsura ng kabilang partido dito ay nagpaliwanag na ng maraming problema. Panahon na upang makita kung sila ay mga kaaway o kaibigan. Nang magkatinginan ang 2 panig, narinig ni Yang Yiyan ang nakakalat na walang kamatayang pinag-uusapan ang kanyang sarili. Pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at inayos ang lakas ng kanyang buong katawan sa tuktok. Anuman ang mangyari, hindi siya isang taong uupo at maghihintay sa kamatayan, at kailangan niyang pumasok sa Supreme Palace ngayon. Tulungan ang matanda na makamit ang kanyang nais. Ngunit ngayon ay tila nakaharang sa tarangkahan ng Supreme Palace ang 2 nagkalat na immortal na ninuno.
Kumbaga kung gusto mong makapasok, kailangan mo silang lampasan. Ang kataas-taasang palasyo ay mukhang kahanga-hanga at kahanga-hanga, na may malaking lugar ng mga palasyo at mga gusali, ngunit mayroon ding hindi nakikitang puwersang nag-aani. Dapat ay ang malaking formation na itinayo ng matanda. Sa iba, maaaring hindi makapasok, ngunit para sa kanya, kasama ang matanda dito, hindi mahirap pumasok sa Supreme Palace. Nang magkatinginan ang dalawang panig, tinanong din ni Yang Yian ang matanda sa kanyang puso, ano ang dapat kong gawin, matanda? Ang kabilang partido ay tila napakalakas. Humph, malakas na asno, maghintay, kung ang ilang mga bata ay maglakas loob na kumilos, ang Panginoon ay maraming paraan upang harapin sila. Malamig na umungol si Yun Changxi. Nang marinig ang pagtitiwala ng matanda, si Yang Yiyo, bagamat hindi niya alam kung saan nakuha ng matanda ang pagtitiwala, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sa oras na ito, ang matanda na nakasuot ng pula, si Wanling Zhenjian, ay nagsabi, ano ang gusto mong gawin, binata, upang maging ligaw sa kataas-taasang bundok? Halika at magsalita. Natuwa kaagad si Yang Yiyo nang marinig niya ito, at lihim na sinabi, mukhang makatwiran pa rin siya. Kakaiba talaga. Ayon sa mga tao mula sa Holy Land at iba pang puwersa, palagi silang naglalagay ng malaking sombrero sa mga tao at pumapatay ng mga tao. Ngayon sila ay nagsasalita ng matino, na talagang hindi komportable. Anyway, lahat naman, hindi natatakot si Yang Yiyo. Kasama ang matanda, siya ay may tiwala sa kanyang puso at direktang lumalakad. Pagdating niya sa gitna ng venue 100 metro ang layo, biglang may kumatok. Ito ang labanan sa pagitan nina Lier Mekak at Jufeng Zhenren, at lumipad sila sa harap ni Yang Yiyo at hinarangan siya sa pagsulong. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang tatlong matandang ito ay may malalim na paglilinang. Madali ka nilang patayin. Bakit ka lumalapit? Manahimik ka. Haharapin ko sila. Tinitigan ni Lier Mekak ang tatlong immortal na ninuno habang nagsasalita, ngunit hindi niya iniling ang kanyang ulo upang kausapin si Yang Yiyo. Nagsalita si Lier Mekak na may layuning pumatay at napakadeterminado. Sobrang naantig si Yang. Sa katunayan, alam niya na hindi kailangang labanan ni Lier ang tatlong immortal na ninuno. Bagamat binigyan pa niya ito ng tatlong buhok ng unggoy at sinabing tutulungan niya ito ng 3 beses, hindi niya sinabi na lalaban siya hanggang kamatayan. Anyway, pwede naman siyang pumunta at gumawa siya ng hakbang, kaya hindi yun binibilang bilang isang paglabag sa pangako. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Lier na umatras sa oras na ito. Hinabol niya ang tatlong tumatakas na immortal, ngunit hindi niya inaasahan na hahabulin niya sila sa Supreme Palace at tumakbo sa tatlong immortal na ninuno at direktang hinarap ang mga ito. Sa oras na ito, pagkatapos ng laban, hindi siya umatras, at hinarangan pa niya si Yang Yiyo. Paanong hindi makakagalaw si Yang Yiyo? Dito. Sandali, ito ay hindi lamang isang bagay ng tatlong pangako, ngunit isang bagay ng buhay at kamatayan. Totoo na si Lier ay likas na matalino at isang nilalang ng immortal na mundo, ngunit siya ay isang recultivator. Hindi pa siya nakaka-recover sa level ng Immortal King. Bagamat hindi nakikita ni Yang Yian ang lakas ng kasalukuyang Lier, maaari niyang labanan si Jufeng Zhenren, na nasa tuktok ng ika-6 na pagbabago. Tila ang lakas ni Lier ay nasa pinakamataas na antas ng ika-6 na pagbabagong anyo, at hindi siya makapag-isip ng mas malakas. Nang makita ang ginintoang buhok na si Lier na humaharang sa kanya at nagsasalita, ang mga mata ni Yang Yian ay hindi maipaliwanag na pula. Sa sandaling ito, tinitingnan ang ginintoang buhok na 6 na tainga na unggoy, ang kanyang background ay napakahusay. Huminga ng malalim, nagtanong si Yang Yian, sigurado ka bang kaya mong harapin silang tatlo? Sinabi ni Lier nang hindi lumingon, hindi. Oh. Outres ka, sabi ni Yang Yian, susundin ni Lier ang moral na pangako at mangangako sa kanya na gagawa ng aksyon ng 3 beses, ngunit hindi na kailangang pabayaan ni Yang Yian si Lier para mamatay kapag alam niyang hindi niya ito magagawa. Hindi niya gusto ang moral kidnapping. Bang! Ikaw! Natapos magsalita si Yang Yian, ngunit tanda ito ng reaksyon. Biglang humadyas ng malaking kamao si Lier at tinamaan siya sa mukha. Biglang damyugo ang ilong niya. Ngunit hindi ito malaking bagay, dahil hindi ginamit ni Lier ang kanyang kapangyarihang mahika. Pagkatapos ay ibinaling ni Lier ang kanyang ulo na may mabangis na mukha at malamig na sinabi sa kanya, gusto mo bang ipagkanulo kita? May ipinangako ako sa iba, kahit na ang ibig sabihin nito ay mapupunit ako, gagawin ko. Huwag ka nang magsalita, kung hindi, bugbugin kita. Hindi pa banggitin ang tatlong nakakalat na immortal na hindi pa nabibinyagan ng walang kamatayang kapangyarihan, kahit na may tatlong gintong immortal na darating sa mundo ngayon, bubugbugin ko sila. Pagkatapos magsalita ni Lier, ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan ang tatlong nakakalat na immortal na ninuno. Nang matapos siyang magsalita, napuno ng fighting spirit ang buong katawan niya, na para bang may tiwala siyang lumaban sa langit at lupa. Kabanata 1780, Soul Sublimation.
Hinawakan ni Yang Yian ang kanyang ilong, na dumudugo at nanunuot, at hindi man lang nagalit. Sa halip, ang pakikinig kay Lier na sumisigaw sa kanya ay nagpabagal sa kanyang puso, at siya ay naantig, madamdamin, kabayanihan, tiwala, at isang malaking alon ng hininga ang nahawa sa kanya. Hindi ko alam kung bakit tila nag-aapoy ang dugo ni Yang Yian mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa sa sandaling ito. Nagkaroon siya ng bagong pangunawa sa Lier Macaque. Ito ay isang unggoy na may laman at dugo. Siya ay magiging matuwid, igagalang ang kanyang mga pangako, at mananagot. May puso siyang parang Diyos ng digmaan, hindi natatakot sa langit at lupa. Sa maikling sandali, maraming nakita si Yang Yian sa unggoy. Sa isang iglap ay nahawa rin ito. Boom! Sa hindi maipaliwanag, ang kanyang kaluluwa ay nanginag, at ang buong dagat ng kamalayan ay umuungal. Malinaw na naramdaman ni Yang Yian na ang kaluluwa sa dagat ng kamalayan ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at ang araw, buwan, at mga bituin ay nagniningning sa kanyang mga mata. Bumangon ang buong katawan ng brilyante, nagniningning na parang araw sa buong dagat ng kamalayan. Kasama ang itim na lotus sa ilalim ng kanyang kaluluwa. Om! Ang itim na lotus, na tahimik sa loob ng daan-daang taon, sa wakas ay gumalaw sa ilalim ng gininto ang liwanag ng kaluluwa. Dati, nang ang kanyang buhay at kamatayan ay nakataya, ang itim na lotus ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paggising, ngunit sa sandaling ito ay gumagalaw. Sa wakas ay nagising ang itim na lotus. Ang kaluluwa ni Yang Yian ay patuloy na naninigas sa gininto ang liwanag. Ang kaluluwa ay sublimated sa sandaling ito. Dati, ang kanyang kaluluwa ay isang balangkas lamang, ngunit ngayon ito ay tumigas at naging malinaw. Ito ay isang kaliwanagan. Isang liwanag na nakita, narinig at naramdaman mula sa unggoy na may 6 na tainga. Sinabi ng matanda na ang ubod ng paglilinang ay ang paglinang ng isip, at ang ubod ng paglinang ng pag-iisip ay ang omnipresent na liwanag ng langit at lupa. Lahat ng nasa pagitan ng langit at lupa, kasama ang lahat. Ang kaliwanagan ay maaaring minsan ay isang pangyayari, isang bagay ng buhay at kamatayan, o isang salita mula sa iba na tumatama sa puso. Sa pagkakataong ito, ang kaliwanagan ay nagmula sa 6 na tainga na Macaque. Ang unggoy na may 6 na tainga ang nagsabi ng mga salita na nagpangal sa kanyang kaluluwa at nahawa sa kanyang puso. Ang kanyang emosyon, tiwala sa sarili, at diin sa pagkakaibigan ang nagdulot sa kanya ng kaliwanagan. Dahil naabot ni Yang Yian ang great perfection ng Ascension Realm, hindi siya nakagawa ng anumang pag-unlad sa alinman sa kanyang paglilinang ng mana o sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang kaluluwa sa wakas ay gumawa ng ilang pag-unlad. Ang pag-unlad ng kaluluwa ay hindi isang bagay na maaaring mapabuti sa pamamagitan ng paglilinang ng mana o pagkuha ng mga likas na kayamanan. Ang hakbang na ito ay isang husay na pagbabago para sa kanya. Sa sandaling ito, gustong yakapin ni Yang Yian si Liu Ermaho at halikan siya ng 100 beses, ngunit alam niya ang kahalagahan ng sublimation ng kaluluwa. Hindi siya pumunta kay Liu upang makipag-usap, ngunit tumayo roon at maingat na nadama ang pagkakaiba na dulot ng pagbabago ng husay ng kaluluwa. Ang pangunawa dito ay hindi kasing sama ng isang epiphany. Sa sandaling ito, ang isip ay nasa isang ethereal na estado. Ang paglilinis ng kaluluwa ay nagdudulot ng malaking benepisyo kay Yang Yian, na maglalagay ng matibay na pundasyon para sa kanya. Sa sandaling ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang pangunahing kamalayan ay pumasok sa kanyang kaluluwa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa dagat ng kamalayan, o sabihin, pagkatapos ng paglabas ng kamalayan, tila nakakita siya ng isang mataas na bundok sa gininto ang liwanag, na tila isang gate, at tulad din ng isang mundo. Sinubukan niyang makita at sumulong sa mundo ng gintong liwanag. At ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay tumataas na parang rocket. Nagiging mas malakas at mas malakas. Ang kaluluwa ay umupo at ang itim na lotus ay kumikinang ng maliwanag, isang itim at isang ginto ang nagniningning sa isa't isa, ang itim na lotus ay nagising. Ngunit ito ay lumalaki din. Ang dagat ng kamalayan ni Yang Yian ay napuno ng kapangyarihan ng kaluluwa sa sandaling ito. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga kapangyarihang ito, marahil sa mundo, gayunpaman, lahat sila ay patuloy na pumasok sa kaluluwa ni Yang Yian. At ang pangunahing kamalayan ni Yang Yian ay nasa mundo ng gintong liwanag, patuloy na sumusulong. Iniisip niya ang malabong bundok, o hinahabol ang mundong iyon. Hindi niya alam kung ano iyon, nasaan ito. Ito ba ay isang bundok, o isang mundo? Gayunpaman, hindi niya naramdaman na kung maabot niya ang lugar na malabong umiiral sa gintong liwanag, maaari siyang umakyat sa napakataas na antas. Sa oras na ito, hindi napansin ng 6 na tainga na Macaque ang pagbabago ni Yang Yian. Pagkatalikod ay dumiretso siya sa 3 nakakalat na immortal. Sa oras na ito, tumingin si Jufeng Zhenren sa unggoy na may hawak na sledgehammer at sinabi sa malalim na boses, "Daoyu, magiging kaaway mo ba kami hanggang sa wakas?" Ngayon lang nagulat si Jufeng Zhenren sa labanan.
Ang tatlong nakakalat na immortal ay hinabol sa Supreme Palace at nagpadala ng distress message sa kanilang tatlong nakakalat na immortal na ninuno. Kung hindi sila dumating sa tamang oras, ang tatlong nakakalat na immortal ay napatay ng unggoy na ito. Noong una, nang matanggap nila ang mensahe at malaman ang sanhi at epekto, lumabas na si Yang Yio, isang junior mula sa Yunmen Fairyland ng Cultivation World, ay pumunta sa Supreme Mountain upang pumatay ng mga tao sa lahat ng dako at pumatay ng 12 ng mga nakakalat na immortal. Pagkatapos nito, kumilos ang 10 nakakalat na immortal ng Supreme Mountain, at 3 sa kanila ay pinatay din ni Yang Yio. Pagkatapos noon, ilang nagkalat na immortal ang nagsanib puwersa para masaktan ng husto si Yang Yio. Bilang resulta, ang unggoy na ito ay lumabas sa kalahati at pumatay ng ilang nakakalat na immortal sa ilang segundo. Nakatakas ang natitirang 3 at dumiretso sa tuktok ng kataas-taasang bundok para humingi ng tulong sa kanila. Nang malaman ito, ang 3 dakilang immortal na ninuno ay nagalit. Ang tunay na lalaking si Jufeng ang unang nakipag-away sa unggoy, gustong durugan ng unggoy hanggang maging abo. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan, natuklasan niya na ang unggoy ay napakalakas at kapantay niya. Naramdaman din niyang may natitira pang lakas ang unggoy. Paanong hindi nito mabigla si Master Jufeng? Pagkatapos ng unang round ng labanan, dumating ang batang nagngangalang Yang Yian at pinatigil ang unggoy. Sa pagsasalita tungkol kay Yang Yian, natural na alam ni Master Jufeng na nang sumiklab ang mga demonyo sa mundo ng paglilinang, nagpadala ang 3 immortal na ninuno ng ilang dakilang immortal upang patayin ang mga demonyo, ngunit sa huli ay muntik na silang mapatay ng batang si Yang Yian. 2 immortal lamang mula sa Changshen Temple at Xuanyuan Dynasty ang muling nabuhay, ngunit sila ay 2 immortal na hindi lumahok sa labanan. Ang mga immortal mula sa Changshen Temple at Xuanyuan Dynasty ay hindi lumaban, at itinuring na mga dayuhan ng 3 immortal na ninuno. Pinarusahan nila ang kataas-taasang bundok at hanggang ngayon ay hindi pa nakakalabas. Ang pangalan ni Yang Yian ay binatikos ng 3 ninuno, ngunit sa iba't ibang dahilan, ang mga immortal ng Sanxian Island ay pinaghigpitan sa pag-alis sa bundok, kaya't hindi sila nahirapan kay Yang Yian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko inaasahan na ang batang ito ay darating sa pintuan sa kanyang sariling pagkukusa, at natagpuan din niya ang isang mabangis na unggoy. Ito ay nagpagalit sa 3 immortal na ninuno. Hindi ko talaga alam kung ano ang pinanggalingan ng unggoy na ito at saan ito nanggaling. Nang makita ang unggoy na paparating, si Jufeng Zhenren ay nagsalita na may malungkot na mukha. Mas mainam kung maiiwasan niya ang away sa unggoy. Kung hindi, kahit magsanib puwersa ang 3 dakilang ninuno, hindi makakatakbo ang unggoy. Nang marinig ni Lier Maho ang mga salita ni Jufeng Zhenren, ngumiti siya at itinaas ang kanyang mabalahibong mga braso, itinuro ang 3 immortal sa likod ng 3 dakilang ninuno at sinabing, gusto ko sila, ibigay mo sila. How dare you? Ang lakas ng loob mo, unggoy, paano ka pahihintulutan ng Supreme Mountain na tumakbo ng ligaw? Nang lumabas ang mga salita ni Lier, agad na nagalit ang 3 immortal na ninuno, alam nilang walang puwang para sa negosasyon. Anong biro, pag-abot sa iyo ng 3 junior sa harap nila? At pagkatapos ay humihiling sa iyo na patayin ang unggoy na ito. Gusto pa ba ng ating 3 dakilang ninuno na manatili sa isla ng walang kamatayan? Wala akong masabi. Dahil determinado kang maging kaaway namin, walang masabi. Sa halip, may sasabihin ako sa iyo. Kahit saan ka nanggaling, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong panindigan ang batang iyon Yang Yio. Sanxian Island ito, teritoryo nating mga Sanxian, hindi lugar kung saan maaari kang kumilos ng walang ingat. At kung ibibigay mo si Yang Yio, maaari ka naming iligtas. Kung hindi, wala kaming pakialam na patayin ka, ang masamang unggoy. Matalas na nagsalita si Master Jufeng sa sandaling ito at nagbigay ng babala sa 6 na tainga na mikak. Hahaha. Ang sagot ay isang malamig na tawa mula sa unggoy na may 6 na tainga, at pagkatapos ay inilabas ng unggoy ang kanyang mga ngipin at malakas na sinabi, ikaw ay tunay na mapagkunwari. Walang sinuman sa inyong mga tao ang mabuti. Halata na ang iyong mga alagad ang gustong pumatay sa aking kapatid. Mabuti na hindi nila kayang talunin ang 12 ng tao, ngunit patuloy kang nakikipaglaban sa alon pagkatapos ng alon, at hindi mo pinahihintulutan ang aking kapatid na lumaban. Ngayon, ako, si Liu ay gustong makita kung ano ang kaya ninyong 3 matandang lalaki. Di ba nasa Golden Immortal level ka lang? Kayo lang ay mga Golden Immortal na hindi nakaranas ng binyag ng walang kamatayang kapangyarihan. Wala talaga akong pakialam. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Papatayin ko ang 3 nakakalat na immortal sa likod mo. Mayabang, masungit, at dominante. Hindi nagpahuli ang 6 na tainga na matching sa harap ng 3 nagkalat na immortal na ninuno. Well. Ikaw ay isang makulit na unggoy. Bagamat mukhang nasa mataas ka na, ang iyong cultivation ay nasa tuktok lamang ng ika-6 na antas sa pinakamahusay.
Sa pagharap sa aming tatlo, nakikita kong mayroon kang paraan upang maghanap ng kamatayan, kaya't pagbibigyan kita. Sige, dalawang daos na magkaibigan. Ang kataas-taasang bundok ay hindi papayag na ang isang makulit na unggoy ay hindi papayag na patayin ang isang makulit na unggoy, at hindi papayag ang isang makulit na unggoy ipaalam sa kanila kung sino ang namamahala sa isla ng Sanxia na ito. Sabi ni Jufeng Zhenren na madilim ang mukha kay Tung Xian Shanren at Wanling Zhenjian sa tabi niya. Sinabi ni Wanling Zhenjian, patayin ninyong dalawa ang unggoy, at papatayin ko si Yang Yio. Sa palagay mo ba ay magagawa ito ng Supreme Mountain ng walang sinuman? Sige, patayin mo. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.